Nagtagumpay ako. Sa wakas ay nagtagumpay ako. Dahil dito, sa wakas, ay mapapagaling ko na ang sakit ni nanay. At sapat na rin ito para sa Renwang Pharmaceuticals upang triplehin ang halaga nito sa merkado. Pa, Dahil nagtagumpay ka na, ibigay mo na ang formula. At hayaan ang iyong kapatid na si Wang Yan ang magmana nito. bakit? Bakit ko gagawin yun? Eksklusibong karapatan ko po ito. Ma, Lumaki ka sa ampunan, totoo ngang isa kang walang utang na loob na trader. anong ibig ninyong sabihin? Sabi ni Xiaoyan, ibebenta mo raw ang formula sa mga kalaban. Malapit na ang listing ng Renwang Pharmaceuticals. Hindi papayag ang pamilyang Wang na magkaroon ng anumang aberya. Para sa formulang ito. 3 araw akong hindi natulog at 6 na buwan na hindi umalis ng kumpanya. Ang tanging araw na lumabas ako ay nung nakaraang linggo lang dahil nawalan ako ng malay sa trabaho kaya ako dinala sa ospital. At ngayon sasabihin niyo na binenta ko ang formula? Tumahimik ka. Imposibleng magsinungaling si Xiaoyan. Sige na. Dahil sa impormasyong ito, tayo sa pamilyang Wang ay magiging matatag na sa industriya ng medisina. Ang talunang ito, may silbi rin pala kahit papaano. Akin yan. Ibalik niyo sa akin. Li Jiao? O Li Jiao? Bakit ka pa ba kasi? Bumalik pa rito kung pwede ka namang manatili na lang sa labas. Hanggat nandiyan ka, hindi ko lubos na makukuha ang buong atensyon ng pamilyang Wang at ang pamumuno sa Renwang Pharmaceuticals. Xiaoyan, huwag mo na muna siyang intindihin. Umalis na tayo rito, kundi mapapahamak tayong lahat. Sige na, aking mahal na ate. Tara na. Bilis, umalis na tayo. Alice, bilis, tara na. Ito pala ang pamilyang pinaghirapan kong pakiusapan at suyuin. Ngunit naniwala sila sa anak-anakan nila. At hinayaan akong mapahamak. Ngayong binigyan ako ng langit ng pagkakataong mabuhay muli. Sa pagkakataong ito, sisirain ko ang inyong mga maskara. Lizzo, palakupit ka! Bakit ka ba nanggugulo? Bilisan mo at buksan ang pinto. Ito ang nangyari sa nakaraan kong buhay. Binintang sa akin ni Wang Yan na ninakaw ko ang kanyang kwintas. Minura ako ng husto ni pamilyang Wang at ang bunga ng paghihirap ko ng 3 buwan sa eksperimento ay naibigay kay Wang Yan. Li Jiao, buksan mo na ang pinto. Buksan mo ito. Suwail na anak, matapang ka pa ring magtago. Bakit naman ako magtatago? Natatakot ka lang siguro dahil sa ginawa mo. Noong nakaraan kinuha mo ang kwintas ko para ibenta? Ngayon naman ay pinupuntirya mo ang mamahaling bato ni Xiaoyan. Galing ka lang sa ampunan? Talagang hindi na magbabago ang masamang ugali mo. Aling mata mo ang nakitang nagnakaw ako? O sadyang, base lamang sa sinasabi ng iba, ay kaya mo na akong paratangan na nagnakaw? Lizu, ang naging parusa mo sa paaralan dahil sa pakikipag-away ay tinulungan ka lang ni Papa na maayos gamit ang kanyang koneksyon. Ang suot mong damit ngayon ay luma na ni Xiaoyan na ibinigay sa iyo. Matuto ka namang magpasalamat. Huwag kang puro pagnanakaw. Mukha kang hampas lupa. Xiaozhou, humingi ka na ng tawad sa tatay mo at ilabas mo na ang pag-aari ni Xiaoyan. Magpasalamat? Salamat ba dahil kinulong niyo ako rito sa kwarto na mas masahol pa sa kulungan ng aso? Salamat ba dahil pinalit ni Wang Yan ang pagkatao ko sa loob ng 13 taon at ninamnam ang lahat ng para sa akin? O magpapasalamat dahil hinarangan niyo ang pintuan ko ngayon? Para sa isang bagay na hindi ko naman pa nakikita kailanman at parurusahan niyo ako ng husto? Pa, hayaan na po. Huwag na po kayong makipag-away kay kuya dahil sa akin. Nawala na ang hiyas, wala na tayong magagawa. Basta mapatawad lang tayo ni kuya, okay na po. Alam ko naman po na hindi sinasadya ni kuya. Maghalughog kayo? Gawin ninyong baligtad ang lahat para mahanap ito. Mga kahon, cabinet, mga drawer, kama,
Kahit ang siwang sa pader, huwag niyo ititigil. Kapag nahanap iyan mamaya, lulumpuhin kita at ibabalik kita sa ampunan. Hala, baka naman nasa ilalim ng kama. Wala rin pala. Lumuhod ka. Bawiin mo lahat ng paninira mo. Laban sa akin at humingi ka ng tawad. Ikaw? Pa? Tingnan mo, gusto pa niya akong saktan. Xiaozhou, nasisiraan ka na ba ng bait? Kapatid mo siya. Ikaw. At ikaw naman. Pagpasok mo pa lang ay nagsisigaw ka na at sinasabing ninakawan kita. Nasaan ang ebidensya? Sa sala, sa pasilyo, maging sa harap ng pinto ng kwarto mo, ay may nakalagay na mga CCTV camera. Gusto mo bang tignan natin ang recording? Tignan natin nung araw na nawala ang gamit mo. Kung hindi ba ako nandoon sa basement at gumagawa ng thesis ko. Lijo, ikaw na anak sa labas. Gusto mo ba talaga akong saktan? Ako ang iyong second sister? Li Zhao, napakakitid talaga ng isip mo. Hindi ko akalain na magagawa mong saktan ang sarili mong pamilya. Kaya pala sinasabi ni Xiaoyan na sa eskwelahan ay mainitin ang ulo mo, bagsak ang mga grado mo, at napakasama ng ugali mo. Ayaw ko sana pakialaman ang buhay mo, pero isa akong professor sa Jiangcheng University. Saan mo gustong ilagay ang dangal ko? Nitong mga nakaraang taon, lagi akong kabilang sa top 3 ng departamento. At taon-taon akong namumuhay gamit ang aking scholarship. Ang ballpen na regalo ko sa iyo noong bagong taon ay galing sa aking national scholarship. At ang alak na binigay ko kay Wang Zheng ay pinag-ipunan ko mula sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Bakit ngayon sa paningin niyo, ako ay naging bagsak sa pag-aaral? At naging masama ang ugali? Bakit mo sinasabi ang mga iyan? Hindi iyan posible. Malinaw ang sabi ni Xiaoyan na bagsak ka sa lahat ng exam sa eskwelahan at pinapahiya ka raw ng iyong mga guro doon. Paano itong mangyayari? Gusto mo bang tawagan ko si Dean ngayon din para ipabasa sa kanya ang report card ko nang marinig mo? Walang kwentang pananalita. Xiaoyan, paulit-ulit nang sinasabi sa akin na nitong mga nakaraang taon sa eskwelahan ay nakikipag-away ka lang at doon sa laboratorio ng kumpanya ay wala kang ginagawa. Ginagamit mo lang ang pangalan ng pamilya Wang para gawin ang lahat ng gusto mo at nakukuha mo pang mga tuwiran. Lahat na lang ay pabor sa iyong Xiaoyan. Tama siya. Tama ang sinasabi ng iyong Xiaoyan. Kung ganoon, hayaan mong ang iyong Renwang Pharmaceuticals ay tulungan din ni Xiaoyan na maipasok sa merkado. Siya na kahit sa simpleng datos ay nagagawa pang kumopya ng mali. Sa tingin mo ba ay may mapupuntahan ng kumpanya sa ilalim niya? Wang Zheng, halika rito. May ipapagawa ako. Pirmahan mo ang mga ito. Anong tinawag mo sa akin? Subukan mong ulitin yan. Tinawag kitang Wang Zheng. Bakit? May problema ba? Dahil hindi mo kailanman deserve na maging ama ko. Ito ang kasunduan para sa pagputol ng ating relasyon. Simula sa araw na ito, tuluyan ko nang pinuputol ang ugnayan ko sa pamilya Wang. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Magsasari-sarili na tayo. Suwail na anak. Sana pala ay hindi na kita. Kinuha sa ampunan. Huwag ka nang maraming satsat. Lumuhod ka. Pumirma ka na. Matagal mo na akong pinahihirapan. Panahon na para tapusin ito. Pumirma ka. O ngayon din ay ibubunyag ko sa media ang lahat ng maruruming gawain ng pamilya Wang. Ang pagkuha ni Wang Yan sa aking record sa paaralan. Ang pamemeke ng ebidensya ni Wang Zixia at ang pagnanakaw mo ng pera ng kumpanya para ibili ng mansyon ang bunsong anak mo. Ang lahat ng ito ay alam na alam ko. Pumili ka. Dahil ang pasensya ko ay malapit nang maubos. Pa, pa. Siguradong babalik si kuya. Kasalanan ko ang lahat.
Huwag mong intindihin ang suwail na anak na yon. Xiaoyan, sa gaganaping medical exchange meeting sa susunod na Biyernes, ikaw ang kakatawan sa Renwang Pharmaceuticals. Itinalaga na kita bilang Vice President. Ipakita mo ang datos ng bagong gamot para magkaroon ng hype sa paglabas sa merkado ng Renwang Pharmaceuticals. Pero sabi ni Xiao Zhu, 10% ng mga laboratory mouse ay nagkaroon ng malalang liver failure. Dahil lang yon sa mahina ang katawan ng mga daga. Ate, huwag ka nga magpakita ng takot. Balita ko ay pupunta rin sa meeting ang anak ng Kangzi Pharmaceuticals na si Zhao Yao. Xiaoyan, kailangang galingan mo. Kapag nakuha mo ang loob ni Miss Zhao, ang Renwang Pharmaceuticals natin ay makakasakay na sa barko ng pamilyang Zhou. Ang financing para sa paglabas sa merkado ay tiyak na magiging napakadali na lang. Ang Kangzei Pharmaceuticals? Ang leader sa industriya ng medisina sa Huagwo. Hindi lang nila hawak ang malaking bahagi ng merkado ng gamot, pati real estate, at bagong enerhiya, ay pinasok na rin nila. Ang mga tao sa Wall Street, kapag nakita si Lolo Zhao, ay umuyuko sa harap niya. Hindi kalabisan na sabihin kaya nilang kontrolin ng daloy, ng pinansya sa buong mundo. Ate, ang Vice President ng Kangzei Pharmaceuticals na si Zhao Mingyu ay matalik kong kaibigan. Handa kaming magtulungan. Siya ngayon ang pinakapinagkakatiwalaang tao ni Zhao Yao. Ang isang salita niya ay mas makapangyarihan pa sa RD Director. Bukas, ako mismo ang magdadala sa inyong dalawa para makipagkita sa kanya. Hahayaan natin si Vice Presidente Zhao na magsalita ng maganda para sa atin sa harap ni Miss Zhou. Sa hinaharap, para sa Renwang Pharmaceuticals natin, ang makasama sa grupo ng pamilyang Zhou ay magiging sisiw na lang. Talaga? Kailan nyo pa nabuo ang ganyang koneksyon? Bakit hindi nyo sinabi agad? Sabi ko na nga ba, ang Xiaoyan natin, ang pinakamagaling. Hindi gaya ng ibang tao. Bukod sa pagbibigay ng sakit ng ulo sa pamilya, ay wala nang ibang alam gawin. Mukhang ang magandang buhay para sa pamilyang Wang ay narito na. Mula ngayon, ako at ang pamilyang Wang ay wala ng anumang ugnayan. Kaso yung mga formula sa laboratorio. Naaalala ko ng malinaw ang lahat ng formula ng bagong gamot mula sa past life ko. Ang kaalaman ko sa medisina ay adelantado ng 20 taon sa panahong ito. Nga pala, Biyernes ngayon, siguradong nandoon si Zhou Yao ng Kangzei Pharmaceuticals sa opisina. Tuwing Biyernes ay mayroong research meeting si Zhou Yao sa headquarters. Ang team niya ay kakalahad lang nabigo ang clinical trial ng bagong gamot noong nakaraang linggo. Hindi ba't naghihintay lang siya na ibigay ko ang solusyon? Boss, sa Kangzei Pharmaceuticals po, pakibilis lang po sana. Ang taong makikita ko, kung magiging matatag ba ang posisyon niya bilang business queen sa hinaharap, ay nakasalalay sa kung papayag ako na bigyan siya ng pagkakataon. Ulitin ang pagsusuri. Lahat kayo ay magtatrabaho buong magdamag. Kahit nabaliktarin pa ninyo ang mundo, mahanap lang ang problema. President Zhou, sandali lang po. Mayroon akong isang proyekto para sa pagbuo ng gamot na gusto kong ialok sa pakikipagtulungan sa kumpanya niyo. Mula ka ba sa anong kumpanya? Naaalala kong sa Kangzei Pharmaceuticals na listahan ng mga partner. Walang supplier na nakauniforme ng pang-eskwela. Wala pa akong naitatatag na kumpanya. Inaasahan ko na ang President Zhou ay magbibigay ng 10 bilyong dolyar para tulungan akong magtayo ng bagong kumpanya. Nagbibiro ka ba sa akin? Umalis ka na ngayon din, at kunwari ay wala akong nakita. Ang bagong gamot na inyong nadiskubre na nabigo ay hindi dahil sa mahina ang aktibidad ng antibody, kundi dahil ang pinili ninyong target ay may depekto mula sa simula. Para itong pagpapatayo ng skyscraper sa buhangin, samantalang kaya kong gawing matibay na semento ang pundasyon. Iyon lang. Dahil lang doon, aasahan mong mag-i-invest ako ng 10 bilyong dolyar para lang sa isang bagong kumpanya? Ang klase ng kumpanyang formula ng bagong gamot ay marami pa ako sa 10 uri. Tulad ng isang ito, na gamot para sa breast cancer, isang panlaban sa cancer na mas advanced kaysa sa ginawa ng Roche, nang hindi bababa sa 3 taon. Totoo ba iyan? Kung hindi naniniwala ang President Zhou, maaaring yun ang tawagin ng inyong research team para i-verify ito ngayon din. Kung ang plano ay totoong maganda tulad ng sinabi mo, ang 10 bilyong dolyar ay hindi problema. Pero kukuha ako ng 50% ng share sa bagong kumpanya. Hanggang 20% lang. Ang halaga ng aking mga formula
ay higit pa sa 10 bilyong dolyar. Kung sa tingin ng President Zhou ay lugi ito, panitigil na lang natin ito rito. Sumama ka sa akin. Kumpleto ang mga gamit sa laboratorio. Tingnan natin kung ano ang iyong kakayahan. Tingnan muna natin ang pruweba bago ang lahat. Sa dati kong buhay, sa loob ng laboratorio, ang kalusugan ko ay tuluyang naubos. Ang mga formulang iyon ay matagal nang nakatatak sa pagkatao ko. Ang resulta ng 7 set ng cross-validation ay kalalabas lang. Ang mga bago mong formula ng gamot, kumpara sa mga benchmark data sa laboratory database, ay mas maganda pa ang kinalabasan. Kagabi, nagpatawag agad ang board ng isang video conference at ang 10 bilyong dolyar na investment ay inaprubahan ng lahat para sa medical exchange conference sa susunod na Sabado. Sinadya ng tatay ko na i-cancel ang biyahe niya sa Switzerland. Sabi niya, gusto niyang makita ng personal ang henyo na nagpaubos sa buong budget ng Research and Development Department at malaman kung sino ba talaga siya. Pakisabi kay Chairman Zhou, salamat. Masisiguro ko na ang perang ito ang magiging pinakasulit na investment mula nang itatag ang Kangze Pharmaceuticals. Pero mayroon akong isang kondisyon. Simula sa susunod na linggo, kailangan mong tanggapin ang titulong Executive Vice President ng Kangze Pharmaceuticals. Nasa napaka-importante at kritikal na yugto na ang pagdevelop ng ating bagong gamot, kaya kailangan namin ng tulad mo na personal na magbabantay rito. Sige, payag ako. Pero ang kapangyarihan sa R&D Department ay dapat mapunta sa akin. Para sa isang talentong tulad mo, hindi lang ang pamamahala sa tauhan, kahit papalitan mo ang direktor ng isang janitress, pipirmahan ko iyan para sa iyo. Magpahinga ka muna sandali sa lounge. Pupunta lang ako sa planta para tignan ang production. Nga pala. Mamayang 2:00 ng hapon, sasamanahan ka ng legal department para irehistro ang bagong kumpanya. May naisip ka na bang pangalan? Tatawagin natin itong Zoan Biotech. Li Jiao, bakit nandito ka? Handa ka na bang gamitin ang kinuha mo sa Renwang Pharmaceuticals na nakaw na datos para lang manloko sa Kangze Pharmaceuticals? Sa tingin ko, isa kang magnanakaw. Pinalaki ka ng pamilyang Wang ng mahigit 20 taon, pero naging isa ka lang palang walang utang na loob na nagnanakaw ng teknolohiya. President Zhao, tignan mo ng mabuti. Ang taong ito ay dating nasa Renwang, na umaasa lang sa pagpapalsika ng mga datos at pabigat lang sa kumpanya. Pumunta siya rito sa inyo ngayon, siguradong may masama siyang balak. Li Zhao, pinapayuhan kita na lumayas na sa Kangze habang maaga pa. Ang teknolohiya ng pamilyang Wang ay hindi para sa mga tulad mo. Kung matalino ka, ibigay mo na agad ang ninakaw mong formula. Kung hindi, sisiguraduhin ko na sa buong industriya ng medisina, wala nang tatanggap sa'yo. Bakit hindi ka makapagsalita? Dahil ba tama ako? Tingin ko pati iyang kapeng hawak mo ay ninakaw mo lang din. Sa tingin ko rin, binili mo yan gamit ang perang ninakaw mo. Li Zhao, Li Zhao, sasabihin mo ba na habang buhay ka na lang magnanakaw? Tapos ka na ba? Napakaingay mo. Nagawa mo akong sabuyan? Li Zhao, nababaliw ka na. Pagbabayarin kita. VP Wang, anong sinabi mo? Hindi ko masyadong narinig. Pakisabi nga ulit. Bitiwan mo ako. Kung hindi ay ngayon na mismo, ay tatawag ako ng guwardiya dito. Ito ang Kangze Pharmaceuticals. Hindi ito ang dambana ng inyong pamilyang Wang. Maghunos dili ka naman kung nasaan ka at sino ka ba talaga. President Zhao, ang hayop na ito ay nanggugulo sa kumpanya nyo. Hinihiling ko na dapat parusahan ng matindi ang suwail na anak na ito. Tamang-tama. Dahil narito na rin naman ang mga tao mula sa Renwang Pharmaceuticals, tawagin nyo na ang inyong mga matataas na opisyal sa conference room. Dapat na rin kaming formal na makilala kayo para magamit ko na rin ang aking autoridad. Sino ka para utusan ako sa mga gagawin ko? Kung may karapatan man ako, tawagan mo si Zhou Yao, President Zhou, at itanong mo sa kanya kung may karapatan ba si Li Zhou na simulan ng pagpupulong na ito. Ano? Huwag kang mag-alala, Xiaoyan. Nanakit ng mga tao si Li Jiao sa harap ng lahat at ngayon ay nakaupo pa sa pwesto ng pinuno para magmando at magutos. Malinaw na hindi niya ginagalang ang mga patakaran ng Kangze. Sa dami ng taong tinipon niya rito, halatang gusto lang niyang mapahiya sa harap ng lahat. Mukhang maglalabas na ang Kangze ng ban para sa buong industriya. Ang suwail na anak na ito, sa Renwang pa lang ay nangahas ng mandaya sa datos, ngayong nasa Kangze ay naging mas walang hiya na. Sana ay hindi niya madamay ang pakikipagtulungan natin sa Kangze, kung hindi ay lagot siya sa akin. Ngayong araw, ang team ng Renwang Pharmaceuticals ay pumunta rito para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa Kangze. Ngayon, magdesisyon kayo. Sino ang sang-ayon at sino ang tutol? Ako muna ang magdedesisyon. Tutol ako. Haha, Anak, nawawala ka na ba sa sarili? Sa tingin mo ba ay pwedeng maupuan ang pwestong iyan? At nangahas ka pa na tumutol, lumayas ka riyan. tama nga ang lumang kasabihan. Bago mawala ang isang tao, nabubaliw muna ito. Sana lang ay hindi niya madamay ang Renwang. Tutal ay nagpunta rito kami ng maayos. Sino ba ang akala niya sa sarili niya? Inakala niya bang para sa kanya ang Kangze? Narito na ang President Zhou? Siya pa ba ang may karapatang magsalita? Bilang ang Executive President ng Kangze Pharmaceuticals, tutol din ako.
tumututol ako. Tutol kami. Mabuti. Pumasa sa lahat ng boto. Susunod, ang pangalawang agenda. Sisibakin sina Joe Mingyu Vice Presidente Joe. Sinong sumasang-ayon? Sinong tumututol? Sang-ayon ako. Sang-ayon. Sang-ayon. Magaling. Ang ikatlong agenda. Simula sa araw na ito, ang Kangze Pharmaceuticals ay tuluyan ng ititigil sa Renwang Pharmaceuticals ang lahat ng pakikipagtulungan. Sinong sumasang-ayon? Sinong tumututol? Sang-ayon ako. Sang-ayon. President Zhao, ano ang ibig mong sabihin? Kaming sa Renwang Pharmaceuticals ay pumunta rito ng may buong katapatan para makipag-ugnayan. Paano mo nagawang makinig sa mga paninirang puri ng suwail na anak na ito? Suwail na anak. President Wang, nabalitaan ko nga na itinituring mong kayamanan ang ampon mo at parang basura naman ang tunay mong anak. Hindi ko maintindihan, hinahayaan mo ang isang tunay na dragon, pero ang hamak na putik ang itinituring mong mahalaga. Ano ba ang tumatakbo sa utak mo? Isang tunay na dragon? President Zhao, ano ang ibig mong sabihin? Matapos dumaan sa aming Kangze Pharmaceuticals, mula sa pagsusuri ng 7 grupo ng mga mananaliksik, ang formula ng bagong gamot ni Mr. Li Zhao, ang bawat isa rito ay sapat na upang ang kasalukuyang mga paraan ng panggagamot ay tuluyang mabago. Ang kaniyang kaalaman sa medisina at farmakolohiya ay higit na mas mataas kaysa sa mga textbook natin ngayon, ng higit sa 20 taon. Formal na naming inuupahan si Mr. Li Zhou bilang ating regular na Executive Vice President at sa susunod, ang mga sasabihin niya ay sumasalamin sa desisyon ko. Ano? Hindi ba't hindi man lang siya marunong maghanda ng kahit simpleng kultura sa lab at sa buong taon, ay wala na siyang ginawa kundi matulog lang sa laboratorio ang talunang iyon? Tinatawag mong talunan ang taong kayang pahabain ng ilang dekada ang buhay ng mga may malalang sakit. President Wang, mukhang 20 taon nang bulag ang mga mata mo. Kung hindi ay hindi ka magiging ganito kahangal para itapon ng isang tunay na dragon, habang itinatangi mo naman ang isang walang silbing ampon? Hindi. Hindi ito maaari. Paano ko nagawang itaboy ang isang mahalagang tao? Itaboy ang taong may malaking potensyal. President Wang, wala nang silbi ang pag-iisip sa mga bagay na iyan ngayon. Ang lahat ng pagtutulungan ng Kangze Pharmaceuticals at Renwang Pharmaceuticals mula sa sandaling ito ay formal na ititigil. Ang lahat ng babayarang danyos, ayon sa mga tuntunin ng kontrata, ay ipadadalhan ng legal department sa iyong kumpanya ng walang kulang. Inihanda na rin ng legal department ang mga dokumento para sa pagpaparehistro ng Joanne Biotech. Lagda mo na lang ang kulang. Tara na, huwag mo na silang paghintayin ng matagal. Xiaoyan, ano ba talagang nangyayari? Hindi ba sinabi mo na ang suwail na anak na si Li Zhou ay hindi man lang marunong sa base ng pananaliksik? Ngayon, bakit siya may hawak na bagong formula ng gamot na makakapagpabago ng paraan ng paggamot? Pa, tungkol kay Zhou Yao, gustong-gusto niya ang mga ganyang gwapong lalaki na mukhang bata. Ang Li Zhou na iyan, isang basura lang na umaasa sa itsura. Tungkol naman sa report na iyon, paniguradong ipinapeke lang iyon ni Zhou Yao? Umaarte lang po sila kanina. Tama. Siguradong umaarte lang sila. Maghintay lang kayo. Sa gaganaping medical exchange meeting sa susunod na linggo, pupunta doon mismo si Elder Zhou Qishan. Basta't ang paper ni Zixia ay magustuhan ni Lolo Zhao, tayong Renwang Pharmaceuticals ay hindi lang makakakuha ng puhunan mula sa Kangze, ipapaalam din natin kay Zhu Yao na sa Kangze, ang taong nasusunod ay ang tatay niya simulat sa pool. Tama, itong si Zhou Yao ay gumagawa lang ng kalokohan sa ngayon. Si Lolo Zhou, siya ang tumatayong editor-in-chief ng Huazhong Medical, mas pinahahalagahan niya ang husay sa medisina at hinding-hindi siya papayag sa anumang pandaraya. Sa hamak na level ng kaalaman ni Li Zhou, kahit ang anino ni Elder, baka hindi pa niya makita. Opo, Tay. Si Sister Zixia ay isa ng profesor sa Jiangcheng University. At sa loob ng maraming taon, sa loob at labas man ng bansa, napakarami na niyang nailathalang mga research paper. Basta't gamitin niya ang pangalan ng ating Renwang Pharmaceuticals sa pagpasa sa Huazhong Medical. Gamit ang kanyang galing, siguradong mamamangha ang lahat. Sa oras na iyon, kakampi na sa atin si Elder. Wang Yan, kailan mo ba maibibigay sa akin ang data? Kung maghihintay pa ako ng ganito, tiyak na tatanggihan na ang thesis na iyon.
Ibinilin pa naman ni Papa na kailangan kong gamitin ang thesis na iyon para mapabilib si matandang Ginoong Joe sa akin. Gusto mo bang sirain ang lahat? Ate, wala rin naman akong magagawa. Ang centrifuge at sequencing machine sa laboratorio ay sira lahat, hindi makuha ang data. Maghintay ka pa ng 2 araw? Darating na bukas ang mekaniko. Maghintay? Hanggang kailan mo ba ako paghihintayin? Noon, kapag may kailangan ako, si Li Zhao ay agad-agad na ipinapadala sa akin ang data. Pero ikaw? Ano bang problema ngayon? Ate, hindi sa sinasadya kong magtagal. Dati, ang data sa anti-cancer experiment na ito ay palaging si Li Zhao ang may tungkulin sa pagtatala ng data. Ngayong umalis na siya, iniwan niya lang ang lahat. Maraming mahahalagang data ang hindi na synchronize sa server. O kaya naman, bakit hindi mo subukang tawagan siya? Dati ay palagi kanyang pinakikinggan. Kapag nakiusap ka, siguradong ibibigay niya iyon. Hindi ba't sabi mo noon ay wala siyang alam at walang pakinabang at puro tulog at pagsasayang lang ng oras ang ginagawa sa laboratorio? Ngayon, bakit sinasabi mo na ang mga mahahalagang data ay sa kanya pala nakasalalay? Ibang-iba iyan sa mga sinabi mo sa akin dati. Ate, hindi ba ginagawa niya to para sirain tayo? Alam niyang mahalaga ang data na to noong umalis siya? Sinadya niyang burahin ang mga files sa computer. Balak talaga niyang pabagsakin ang renwang natin. Ilang araw ko nang sinusubukang bawiin ang data, pero hindi ko talaga makuha. Sige, tatanungin ko siya at bibigyan ko siya ng pagkakataong magbago. Akala niya talaga, pagkaalis niya sa pamilyang Wang, may mapapala siyang kahit ano. Li Zhao, ako ito, si Wang Zixia. Kailangan ko ang data mula noong Biyernes sa Renwang Pharmaceuticals na bagong gamot laban sa cancer ng clinical trial data. Isend mo na yan sa akin ngayon din. Mamaya isesend ko sa iyo ang email ko. Gising ka na ba? O sadyang hindi mo maintindihan ang sitwasyon? Li Zhao, anong ibig mong sabihin? Bakit ka nangangahas na kausapin ako ng ganyan? Sino ka sa akala mo? Yung tao pa ba na itinituring mong parang katulong? Pinagsisilbihan ka at dinadalhan ng tubig at kailangang sumunod sa bawat mood swing ni Professor Wang. Makinig ka ng mabuti. Wang Zixia, lumayo ka sa harap ko at huwag mo akong gambalain. Li Zhao, ako pa rin ang ate mo. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan sa akin? Pinakain ka ng pamilyang Wang namin sa loob ng maraming taon. Ate, kailan mo ba ako itinuring na kabatang lalaki? Gumising ka sa katotohanan. Matagal na akong walang kinalaman sa pamilyang Wang. Ay, iyong Wang yan. Hindi ba't siya ang paborito ninyo? Sabi niyo mas magaling siya sa akin sa lahat. Kung gusto niyo ng data, sa kaniya niyo hingin. Ate, huwag ka nang magalit sa buduy na Li Zhao na iyan. Sinasadya lang talaga niyang kalabanin tayo para mabigo tayo sa ating publication. Sinasadya niya talagang kalabanin tayo dahil gusto niyang bumagsak ang isusumite nating trabaho. Pero huwag po kayong mag-alala, gagawa ako ng paraan tungkol sa datos. Malay natin bukas ay dumating ang technician at maayos ang mga kagamitan para maibalik ang kahit kaunting bahagi nito. Maibalik? 3 araw mo na iyang hinahanap, pero wala ka man lang makitang kahit anong piraso ng impormasyon. Nagmamadali na ang Huazhong Medical, at kapag nagtagal pa tayo ng ganito, ay mawawalan na ng silbi ang sinusulat nating papel. Paano tayo magpapaliwanag kay Papa? Paano tayo magpapakitang gilas sa harap ni Lolo Zhou? Dahil ayaw magbigay ni Li Zhao, ay tayo na lang mismo ang gumawa. Total ay resulta lang naman ang tinitingnan ni Wang Zixia, hindi naman siya mabusisi sa proseso. Ate, sa totoo lang ay mayroon pa akong nakatabing backup na datos. Ito yung nakuha ko noong nakikipag-ugnayan sa akin si Li Zhao, lihim ko itong itinago. Kaya lang ay hindi ko pa ito naayos ng husto. Nataranta lang ako kanina, kaya nakalimutan ko. Mayroon kang backup? Bakit hindi mo sinabi agad? Ibigay mo iyan sa akin ngayon din. Ako na ang mag-aayos para maisumite ito. Ate, huwag po kayong magmadali. Ang mga datos na ito ay sulat kamay lamang, hindi pa na-encode sa computer. Mag-overtime ako ngayong gabi at isesend ko agad ito sa inyo bukas ng umaga. Pahinga muna kayo, ba magkasakit pa kayo sa puyat. Ako na ang bahala sa lahat. Sige, bilisan mo na. Kailangang maibigay mo na iyan bago magbukas. Li Zhao, kahit wala ka, magtatagumpay pa rin kaming mga nasa pamilyang Wang. Tunay ngang mabilis kumilos si Zhao Yao. Ganitong klaseng kagandang opisina. Nakuha niya kaagad ang deal. Kailangan ko rin itong suklian. Para sa gaganaping medical conference sa susunod na linggo, darating doon si Lolo Zhao dahil siya ang editor-in-chief ng Huazhong Medicine. Ang regalong ito, siguradong hindi niya ako malilimutan.
Ang pamagat ng isinumiteng artikulo ay Reverse Construction of Lead Compounds. Mula na naman kaya ito sa kung saang maliit na laboratorio na nagpapapansin lang. Teknolohiyang gaya nito, marami sa mga top team sa ibang bansa hindi pa nagtagumpay. Ano naman magkakaroon ito sa ating bansa ng makakagawa niyan? Ang reverse construction of lead compounds ay nangangailangan ng 10 bilyong level ng data para masuportahan at kailangan din doon ng isang tumpak na molecular simulation algorithm. Sa ngayon, kahit ang pinakamahusay na laboratorio sa bansa ay hindi pa malapit diyan, siguradong isa na naman itong basurang paper. Pero ang logic chain ng artikulong ito ay singtalim ng kutsilyo sa operasyon. Buo rin ang bawat hakbang ng data derivation, hindi ito mukhang gawa-gawa lang. Professor Joe Kishan, pumarito po kayo. At tignan nyo ito, ang nabanggit sa thesis na ito na reverse derivation algorithm ay bago sa pandinig. Base sa ganitong algorithm, ang drug development cycle ay kayang mapaikli ng kahit kalahat. Liheng, may edad ka na rin? Bakit ang dali mo pa ring mag-init? Noong nakaraang buwan, may isang grupo na, proud pang naghayag, na nakatuklas sila ng bakuna sa cancer at ano ang nangyari? Ang totoo, pinalitan lang nila ang label ng flu virus protein at sa huli, ibinasura sila ng mga kasamahan nila hanggang sa wala na silang mukhang maiharap at naging katatawanan sila sa buong mundo. Ang thesis na ito, dito, ang mga parameter na ginamit sa computation na ito ay ang bago nating parameter mula sa ating lab kasama ang Universidad ng Cambridge. Nakatatapos lang nating i-verify. Nakatakda pa dapat itong ilabas sa Nature sa darating na Marso ng susunod na taon. Sino ang may akda ng thesis na ito? Paano niya nakuha ang mga parameter na ito? Ang may akda po ay si Li Zhao mula sa Joan Biotech. Gusto niyo po bang tawagan ko ang contact person sa Joan Biotech na yon? O padalhan ko na lang si Li Zhao ng email para magtanong tungkol sa mga detalye ng pananaliksik? Hindi na kailangan. Sa pagtingin pa lang sa paggamit ng parameter na ito at sa logic ng algorithm, alam ko nang ang pag-aaral na ito ay magiging isang matinding breakthrough sa mundo ng medisina. Gamit ang algorithm, para sa reverse derivation na ito, mababawasan ang research period ng mga targeted drugs ng hanggang sa kalahati. Opo, sir. Maaari rin itong masolusyonan ang maraming problema sa research and development na nagpahirap sa atin ng maraming taon. Lizao, parang napakapamilyar ng pangalang ito. Narinig ko na ba ito kung saan? Baka nakilala niyo na po sa isang academic conference? O baka nabanggit ito sa isa sa mga proposal ng mga team? Hayaan mo na, Liheng. Simulan na agad. Ang emergency audit procedure? Sige po. Ang thesis na ito? Laktawan na ang external review? Ako na mismo ang magbibigay ng final review. Saka, i-summarize agad ang mga pangunahing bahagi at data charts. At isalin ito sa English, German at French. At ang tatlong lengguwaheng iyan ay ipadala agad ngayong gabi sa Libel Medical Prize Selection Committee. Ang thesis na ito ay hinding-hindi dapat masayang. Siya nga pala, President Joe, mayroon akong masamang balitang sasabihin sa iyo. Ang aming produktong recombinant transfer factor, lumabas na ang clinical results nito. Hindi gaya ng ibang kumpanya na puro salita lang, pero wala namang gawa. Sa pagkakaalam ko, ang clinical results ng kumpanya nyo ay hindi pa buong lumalabas. Nagmamarunong na ba si VP Wang at nakikita na ang hinaharap? O baka naman ang maliit na trial error results nyo ay itinuturing nyo ng pasado sa clinical trial? Maliit na trial? President Joe, mukhang luma na yata ang balita mo. Ang core efficacy data namin ay matagal na nating lumabas. Maganda lang tingnan ang short-term efficacy data, pero ang long-term safety data ay hindi kumpleto. Maging ang side effect testing ay hindi rin ginawa, tapos ay may lakas pa kayo ng loob na ilabas yan? Pustahan tayo. Sa loob ng 3 minuto. Mayroong mga pasyenteng susugod dito para pagpaliwanagin ka. Isang malaking kahangalan. Sinusubaybayan namin ang lahat ng pasyente at walang anumang side effects na lumitaw. Lijo, huwag kang magkakalat ng chismis dito at huwag mong tangkaing sirain ang pangalan ng Renwang, hindi mo magagawa yon. Kapag nagamot na namin ang lahat ng pasyente sa bansa, ang bagong gamot nyo ay pupwede na lang gamitin para sa pangangalaga sa mga inahing baboy pagkapanganak. President Joe, paalala lang para sa ikabubuti mo, huwag na huwag kang magpapadaya sa mga masamang tao. Magsaya ka na habang may ilang minuto ka pa. Sa nakaraang buhay, nagkaproblema ang mga pasyente. Pero tinakot niyo sila, kaya hindi sila nakapagsalita. Sa buhay na ito, pagbabayarin ko kayo. Pabilisin niyo ang paghahanda ng mga pasyente.
Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kagalang-galang naming panauhin, ang medikal na komperensya ay magsisimula na. Una sa lahat, atin pong anyayahan ang pangalawang pangulo ng Renwang Pharmaceuticals na si Wang Yan upang ibahagi ang isang mahalagang resulta ng kanilang pananaliksik. Mga kasamahan ko sa propesyon, ang bibigyang diin natin ngayong araw ay ang recombinant transfer factor. Batay sa datos ng ikalawang bahagi ng klinikal na pag-aaral, pagkatapos uminom ng gamot ng mga pasyenteng may immune deficiency, 70% ay bumalik sa normal na level at ang masamang epekto ay 1% lamang. VP Wang, nakakamangha po ang inyong mga datos. Ibig bang sabihin nito ay ang kasaysayan ng larangan ng immunotherapy ay mababago na? Sa oras na mailabas na sa merkado ang gamot na ito, ay tiyak na aakyat ng 5 beses ang halaga nito. Mukhang kailangan nating maghanap ng kakilala. At kung makakabili tayo ng mga stocks, ito ay isang negosyong siguradong kikita tayo. Dahil po iyan sa anak ko, na si Xiaoyan. Mula sa pagsusuri ng target hanggang sa mga clinical na eksperimento, si Xiaoyan ay nagpuyat ng mahigit 300 gabi. Ang aming kumpanyang Renwang Pharmaceuticals ay nagnanais na maging pinuno sa industriya ng parmasyutiko sa bansa. Siyempre naman, Hump, ang ating Xiaoyan, ay bata pa lang ay mabilis na ang isip at maunawain kumpara sa suwail na anak na iyon na daan-daang beses na mas magaling. Hump, mabuti na lang at pinalayas ko siya sa bahay noon. Iyon ang pinakatamang desisyon na ginawa ko. Ate, maya-maya lang ay ang matandang si Zhou Qishan ay darating na. Kapag nakita niya ang resulta ng pananaliksik ng ating bagong gamot, pati na ang isinumite mong thesis para sa Huazhong Medical, tiyak na susuriin niyang muli ang relasyon ng Kangze Pharmaceuticals at ng ating Renwang Pharmaceuticals. Pagdating ng oras, NCMP, makakasakay na tayong muli sa malaking barko ng pamilyang Zhou. Oo. Narito ang katibayan ng lakas ng pamilyang Wang. Umaasa tayo sa totoong resulta ng ating pag-aaral. Ang mga katulad ng sa Li Zhou na gumagamit ng madayang paraan at umaasa lang sa mga babae kahit pa magtagumpay sila sandali, sa huli ay wala rin silang matatag na pundasyon at balang araw dahil sa pagmamadaling magtagumpay ay mapapahamak din sila. President Wang, dapat ay madalas tayong magtulungan sa hinaharap. Tama po iyon, President Wang. Ang inyong bagong gamot ay nagpuno sa kakulangan dito sa ating bansa. Ang Renwang Pharmaceuticals ang magiging pinakaangat na kumpanya sa hinaharap. Pinakaangat? Ang isang masamang kumpanyang gaya ng Renwang Pharmaceuticals, karapat-dapat ba sila? Lahat kayo, ang pangalan ko ay Lin Hu. Ang tatay ko, na si Lin Jiangguo, kalahating buwan na ang nakalipas, ay sumali sa Renwang Pharmaceuticals para sa klinikal na pagsusuri ng bagong gamot. Nangako kayo at tinitiyak nyo noon na ang bagong gamot ay hinding-hindi magdudulot ng anumang panganib sa buhay at mababawasan pa ang mga bayarin sa ospital. Dala ang malaking pag-asa ng aking ama. Sinubukan niya ang gamot. Wala pang 3 araw, nanginig ang kanyang katawan, bumigay ang mga organo niya at kaninang umaga lang ay wala na siya sa mismong pintuan namin. Kayong nasa Renwang Pharmaceuticals, wala kayong konsensya, binabalewala niyo ang buhay ng tao. Ibalik niyo ang buhay ng tatay ko. Ano? May problema ang gamot ng Renwang Pharmaceuticals? May nawalan ba talaga ng buhay dahil doon? Puro kakasinungalingan. Ang klinikal na pagsusuri namin ay dumaan sa mahigpit na inspeksyon. Paanong may mangyayaring masama sa buhay ng tao? Sa tingin ko, binayaran ka lang ng kalaban naming kumpanya para sadyang manggulo rito. Security? Nasaan ang mga security guard? Nasaan ang mga gwardiya? Bilis, ang baliw na ng gugulo na ito, kaladkarin niyo palabas. Kasinungalingan. Ito ang gamot na ibinigay niyo para sa tatay ko. 3 beses sa isang araw, tig 2 tableta. Ako mismo ang nakakakita sa pag-inom niya. At saka, ito ang pinabayad niyo sa akin para sa deposito sa clinical trial. Kaninang umaga lang, pumunta ako sa Renwang Pharmaceuticals para humingi ng paliwanag, pero anong nangyari? Ang mga tao nyo, imbis na ayusin ang problema, ay pinadapa pa ako sa sahig at binugbog. Sinabihan pa nila ang tatay ko. Naulyanin na raw siya, masyadong mahina ang katawan, at nararapat lang na mawala na siya. Tingnan nyo ang mga sugat ko.
Ito ba ang gawain ng isang lehitimong kumpanya? Wang Yan, huwag ka nang magpanggap. Ang sinasabi ninyong bagong gamot, ang pagkakamali nito sa pag-atake sa mga normal na cells ay hindi lang 1%, kundi 43% para lang makapasa sa pagsusuri. Nilinlang ninyo ang mga investors at sadyang palsipikado ang lahat ng datos ng inyong eksperimento. Ang mapanganib at nakamamatay na resulta ay pinalitan ninyo para magmukhang ligtas. Li Zhao, puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Ang Renwang Pharmaceuticals ay ilang dekada na bilang isang kumpanya, paanong magkakaroon ng anumang katiwalian o gawaing labag sa batas? Xiaoyan, huwag mo na siyang pakinggan, tawagan na ang 911. Pagdating ng mga pulis, hayaan silang hulihin ang sinungaling na baliw na iyan. Dapat lang na mag-imbestiga na ang mga pulis. Ito ay nakuha ko sa tulong ng mga taong galing sa ospital kung saan ginawa ang inyong experiment. Ito ang orihinal na report ng pagsusuri tungkol kay Lin Jiangguo malinaw na nakasaad sa report. Noong ikalawang araw ng experiment kay Lin Jiangguo, ang kaniyang immune cell activity ay bumagsak ng 60%. Pero sa inyong public data, pinalitan niyo ang resulta para lumabas na tumaas ito ng 12%. Kung hindi ito kawalan ng malasakit sa buhay, ano ito? Hindi maaari. Paanong napasayo ang report na iyan? Kung ayaw mong malaman ng iba ang iyong ginagawa, huwag mo na lang itong gawin. Wang Yan. Pamilyang Wang. Tapos na. Sa pagkakataong ito, tapos na ang pamilyang Wang. Narito na si Lolo Joe? Dumating na si Sir Zhao Qishan. Siguradong nabasa niya ang tesis ni Zixia na isinumite sa Huazhong Medical at dahil humanga siya sa talento ni Zixia, pumunta siya rito ngayon. Tayo, ang pamilyang Wang, ito na ang ating pagkakataon. Siguradong iyon na nga. Sa loob ng maraming taon ni Sister Jixia, alam niyo ba kung ilang tesis na ang naisulat niya sa loob at labas ng bansa? Sinasabi ng marami na siya ay isang henyo sa medisina. Lolo Joe, ay ang taong nagpapahalaga sa husay sa pag-aaral? Kaya pagdating ng oras, siguradong kakampi siya sa atin. Tama iyon. Basta't kilalanin ako ni Lolo Zhu, kahit na magkaroon ng problema sa bagong gamot ng Xiaoyan, hanggat handang makipagtulungan ang pamilyang Zhou sa atin, malalampasan din natin itong hirap. Napakahusay talaga ng ating si Zixia, hindi katulad ng suwail na anak na iyon. Kahit naguluhin pa niya ang tungkol sa bagong gamot ng Xiaoyan dahil sa tesis ni Zixia, siguradong susuportahan pa rin tayo ng pamilyang Zhou. Ipakita natin sa lahat ang tunay na galing ng Renwang Pharmaceuticals. Zixia, Xiaoyan, personal na pumunta rito si Ginoong Zhao upang suportahan ang ating Renwang Pharmaceuticals. Ngayon, para sa pamilyang Wang, isang malaking karangalan ang makasama kayo. Mr. Lee, yung isinumite mong paper para sa Huazhong Medical, nabasa ko na. Yung iminungkahi mong reverse derivation theory ay talaga namang isang makasaysayang tagumpay na babago sa panahon. Kami ay kaagad na nakipag-ugnayan sa isang profesional na koponan para sa iyong paper at isinalin ito sa 3 wika. Ingles, Aleman at Pranses, magdamag itong isinumite sa Libel Medical Prize Selection Committee. Kahit na wala tayong makuha na kahit anong parangal, sapat na ito para sa buong mundo ng medisina para makita nila ang galing ng ating mga researcher mula sa Huaguo. Diyos ko, nakuha pala ni Lizao ang pagkilala ng matandang Ginoong Zhao. Masyado niyo po akong pinupuri, matandang Ginoong Zhao. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Higit pa sa parangal na ito, mas umaasa ako na ang algorithm na ito ay magamit agad sa clinical medicine para magbigay ng pag-asa sa mas marami pang pasyenteng may cancer. Magandang sinabi, iyan dapat ang tunay na layunin ng isang researcher. Huwag kang mag-alala, nag-organisa na ako sa buong bansa ng mga medical university para magsagawa ng isang profesional na seminar para ang iyong research theory ay maipatupad na sa lalong madaling panahon. Siya nga pala, para sa susunod na development ng mga bagong gamot at kung may kailangan mang teknikal, ang Huazhong Medical ay libreng magbibigay ng profesional na academic support. Kung may kailangan ka, pumunta ka lang sa akin. Ma, hindi ba't nangako si Lolo Zhu na susuportahan tayo sa Renwang Pharmaceuticals? Bakit parang masyadong malapit ang loob niya kay Li Zhou? Patay? Tapos na ang lahat. Ginoong Zhao, nagkakamali ka yata. Nag-submit din ng Zixia ng Renwang Pharmaceuticals namin sa Huazhong Medical. Hindi ba yung paper na nabasa mo ay isinulat ni Zixia? Tiyak na si Li Zhou ang nagnakaw ng resulta ng research niya
Isang pangungopya iyan. Pagkakamali? Ang thesis na yon ni Wang Zixia, lahat ng mga datos ng eksperimento ay nasuri na sa loob ng laboratorio, di ba? Kung hindi lang dahil sa edad nyo at ayaw kong mapahiya ang pamilyang Wang sa harap ng media sa buong bansa, matagal na sana kaming nakipagtulungan sa kagawaran ng gamot at edukasyon para panagutin si Wang Zixia sa kaniyang maling gawain sa akademya. Nagagawa mo pang pagbintangan si Mr. Lee ng pagnanakaw ng gawa. Napakawalang hiya mo talaga. Hindi po totoo yan. Lahat ng mga datos na ito ay nakuha ko mula sa sarili kong mga eksperimento. Nakuha mo sa sariling eksperimento? Wang Zixia, tungkol sa pagbuo ng reverse lead compounds na paksa sa loob ng 3 taon mo sa Renwang Pharmaceuticals. Ang paksang iyon, napag-aralan ba iyon ng dakilang Profesor Wang? Lahat ng mga tesis mo, mula sa pagpili ng paksa hanggang sa mga pagsusuri, alin man doon ang hindi ko pinagpuyatang ayusin para ipahiram lang sa iyo? Ako. Hindi ka man lang makapagsalita ng maayos, patingin-tingin ka pa sa malayo. Ang dakilang Professor Wang pa talaga ang may ganang magsabi na ninakaw ko ang paksa mo? O baka naman, sa nakalipas na mga taon, sa pagbibigay ko sa iyo ng mga datos at pagtulong na itakda ang direksyon ng iyong pananaliksik, dahil naging matatag ang posisyon mo bilang henyo sa mundo ng medisina, ay iniisip mo na mayroon ka talagang kakayahan? Hindi totoo iyan. Kasama rin ako sa paggawa ng mga tanong na ito at nagsilbi ka lang na katuwang ko. Ang konsepto tungkol sa reverse construction ng lead compounds ay matagal ko nang naisip, hindi ko lang nagawang simulan ang mga eksperimento noon. Katuwang mo lang ako. Sige. Sakto lang ito. Dahil sa harap ng buong medical community sa ating bansa, pati na rin sa harap ng media, sabihin mo sa kanilang lahat ngayon kung ano ba talaga ang nasa isip mo at kung ano ang pinakapunot dulo ng lohika sa napili mong paksa. Tandaan nyo na ang paksang ito ay matapos pa ang 10 taon bago ito iminungkahi bilang ideya ng isang tanyag na internasyonal na team, at pagkatapos pa ng 8 taong pagsusuri ito, naging isang ganap na teorya. Pero si Wang Zixia ay sinasabi na matagal na niyang naisip ito. Paano mangyayari iyon? Hindi ko na masyadong maalala. Isinulat ko ang lahat sa notebook ko, pero nawala ko ito. Nawawala ba talaga ang notebook? O baka naman wala ka lang talagang alam? Hindi ko na talaga maalala. Sabi ni dakilang Professor Wang sa akin, ninakaw ko raw ang mga ideya niya at ang paksang ito ay matagal na raw niyang naisip. Pero pagdating sa pangunahing lohika ng pananaliksik, siya ay nabubulol at walang maipaliwanag na kahit ano. Hindi ba't nakakatawa ito? Ang mas nakakatawa pa rito, lahat ng mga thesis data ni dakilang Professor Wang sa loob ng maraming taon ay galing lahat sa dugot pawis na ginawa ko sa loob ng laboratorio. Ngunit nakapagtataka, ako na may pinakamalaking kontribusyon sa pag-aaral, ang naging walang kwenta at mangmang sa paningin ng pamilya Wang. Habang puyat ako sa laboratorio na nag-aayos ng mga data gabi-gabi, ang sabi mo naman sa lahat ay, natutulog lang ako sa loob ng laboratorio. Ngayong wala na ako sa piling nyo at nagpasa ka ulit ng bagong thesis para sa Huazhong Medical. Tila, nagsisimula ka ng bigyan ng mga peking data ni Wang Yan, hindi ba? Wang Yan, kailan mo pa ba ipadadalang muli ang mga data? Ate, huwag po kayong mag-alala. Sulat kamay po kasi ang data na ito. Hindi pa na-e-encode sa computer. Mag-overtime po ako ngayong gabi. At bukas na bukas din po, ay ipadadala ko ito sa inyo. Sabi ni Wang Yan, noong una pa lang ay siya na ang sumusulat ng data para ipasuri sa iyo. Bakit naging peke ang lahat ng ito? Matagal ko nang sinabi sa iyo. Puyat ako para lang makuha ang mga data na iyon. Ako mismo ang nakatutok sa bawat eksperimento, pero naniwala ka ba? Hindi ba lagi mong sinasabi? Isa lang akong mangmang na walang kwenta at hindi ko malalampasan si Wang Yan? Dakilang Professor Wang, tanda mo ito. Hanggat narito ako, mananatili kang kilala bilang henyo sa medisina. Pero kapag wala na ako, isa ka lang utu-utong walang kwenta dahil sa mga kasinungalingan ni Wang Yan. Ate, hindi. Hindi ako ganyan. Tungkol sa mga datos na iyon, nakibahagi rin ako sa pag-aayos niyon. Lahat ng iyon ay gawa ni Li Jiao, sinadya niyang palakihin ang sarili niyang kontribusyon. Ate, sumama ka na sa akin pa uwi at doon ko dahan-dahang ipapaliwanag sa iyo. Paano mo ito maipapaliwanag sa akin? Ang mga datos ng research paper na ibinigay sa Huazhong Medical, maging ang mga pangunahing datos ng eksperimento ay puro mali. Sa bahay na lang natin ito pag-usapan, sige na? Pa, nagkamali tayong lahat. Pagdating sa kaalaman sa medisina, ako bilang si Wang Zixia, kumpara kay Li Jiao, ay hinding-hindi makakapatay sa kahit kalingkingan man lang niya. Siya ang nararapat na pahalagahan ng ating pamilyang Wang. Tayo, napagkamalan nating walang kwenta ang isang tunay na henyo. Hindi ako naniniwala. Gumasta ako ng malaking halaga para pag-aralin ka ng doctorate sa ibang bansa. At ang lahat ng mga sinulat mong paper, pati na ang iyong mga parangal, wala ni isa doon ang hindi ko ipinagmamalaki. Paano mangyayaring mas magaling sa'yo si Li Zhou? Galing lang iyan sa ampunan. Isa siyang magnanakaw ng pinaghirapan ng iba at walang hiyang pakitang tao lamang.
paanong magkakaroon siya ng ganoon kataas na kaalaman? Pa, ang pinag-aralan ay hindi basehan ng kakayahan at ang pinagmulan ay hindi ang kabuuan ng lahat. Mula ngayon, tungkol sa mga gawain ng Renwang Pharmaceuticals, hindi na ako makikialam. Pagod na ako, mauuna na akong umuwi. Ate, huwag ka munang umalis. Pasensya na. Wang Zheng, maaari mo ngang hamakin ang pinagmulan ko, pero hindi mo maaaring balewalain ang mga pinaghirapan ko. Ang tinatawag mong mahirap at walang kwentang taong ito ay nagbuhos ng maraming gabi at araw para lang tulungan ang anak mong itaguyod ang reputasyon niya bilang isang henyo sa medisina. Iyang ipinagmamalaki mong magaling na estudyante ay nagkakamali pa nga sa pagkalkula ng datos ng eksperimento. Hindi ito usapin ng kakayahan, kundi dahil nabulag na kayo ng inyong mga panghuhusga. President Wang, ngayon lang, ang naging resulta ng pananaliksik ni Mr. Lee ay formal ng kinilala ng mundo ng medisina sa ibang bansa. Tayo rito sa Huazhong Medical Department ay nakatanggap na ng email mula sa 3 Nobel Medical Prize awardees at lahat sila ay sumasang-ayon sa kaniyang algorithm para sa reverse construction. Ang inaakala mong walang kwentang tao ay ang magiging sandigan ng medisina sa bansa sa hinaharap. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Lawang, tara na. Isang papel lang iyan para sa research, di ba? Wala namang espesyal doon. Malaki ang kayamanan ng pamilyang Renwang Pharmaceuticals. Hindi tayo babagsak ng dahil lang sa isang research paper. Huwag kang mag-alala. Nandito pa naman ang Xiaoyan at ang Qinghe pa. Bakit tayo matatakot? Tama po, Dad, Ma'am. Tama po kayo. Ako pa ba? Ako kaya ang kilalang henyong trader sa Wall Street. Kamakailan lang, binabantayan ko ang isang stock sa biotechnology. Napakaganda ng takbo nito. Basta invest natin ang pera ng Renwang Pharmaceuticals doon, sa loob ng hindi lalampas sa 3 buwan, tiyak na madodoble ito. Pa, tingnan nyo. Ito ang naging takbo nito nitong nakaraang 1 linggo. Patuloy ang pag-angat nito at mas lalo pang namumuhunan ang mga ahensya rito. Tara na. Pa, huwag po kayong mag-alala tungkol sa issue ng clinical na trial ng bagong gamot. Naayos ko na po ang lahat. Ang mga taong nanggulo sa convention center kanina, nagawa ko na silang imbestigahan. Mga pakawala lang sila ni Li Zhou. Sinasadya talaga nilang sirain ang reputasyon ng Renwang Pharmaceuticals. Bukas ay pakikilusin ko ang media upang maglabas ng mga anunsyo, pagkatapos ay magpapa-interview sa mga eksperto para magpaliwanag. Siguradong huhupa agad ang usaping ito. Ang Li Zhou na iyon, iniisip niyang mapapabagsak tayo sa maliit na bagay na ito, nananaginip lang siya ng gising. Ang suwail na batang iyon, kinuha ko siya mula sa ampunan, ibinigay ang lahat ng kailangan niya. Tapos ngayon, na marunong na siyang lumipad, nakuha na niyang magmalaki sa harap ko. Xiaoyan, hayaan mo lang kung anumang paninira ang gawin ni Li Zhou. Ang gamot na ito ay kailangang mabilis na makatapos sa 2nd trial. Hindi dapat maantala ang paglabas nito sa merkado. Opo, pa. Nakaayos na po ang lahat. Ang ospital na makikipagtulungan sa 2nd clinical na trial. Nakausap ko na sila. Maaari na tayong magsimula sa susunod na linggo. Ang mahalagang gamot na ito para sa immune system, kapag nailabas na sa publiko, tiyak na matutulungan ang ating Renwang Pharmaceutical na makapasok sa stock market ng maayos. Totoo yan. Sino ba sa tingin niya ang Li Zhou na iyan? Napakagaling ng ating si Xiaoyan. Sa oras na mailabas na ang Renwang, si Xiaoyan ang magiging pinakamalaking dahilan ng ating tagumpay. Siya nga pala, Qinghe. Ang stock na binili ko kanina, nang magsara ang merkado nitong hapon, napansin kong tumaas ito ng 5%. Ano kaya kung kumuha tayo ng pondo mula sa kumpanya at gumawa ng isang investment department at ibigay ito sa iyo para pangasiwaan? Malay mo, mas kumita pa ito kaysa sa paggawa ng mga gamot. Ha ha ha! Qinghe, sa nakalipas na 6 na buwan mong pag-invest, magkano ba talaga ang kinita mo? Pa, tingnan niyo po. Ito ang kinita ko nitong huling 6 na buwan. Nitong hapon, ang binili kong stock sa Mingri Medical, pagdating ng oras ng closing, ay tumaas na agad ng 5%. Kung magpapatuloy ang trend na ito, siguradong tataas pa ito ng 10%. Ha. Hindi ka talaga nagmana kundi sa akin, anak. Bukas, sasabihan ko ang accounting na maglabas ng 20 milyong dolyar para magtatag ng investment department at ibibigay ko sa iyo ang buong pamamahala nito. Huwag po kayong mag-alala pa. Gagalingan ko po talaga. Noon, wala naman akong planong makialam sa mga usapin ng kumpanya. Pero, ngayon ay ipapaintindi ko kay Li Zhou na kapag umalis siya sa pamilyang Wang, wala siyang kwentang tao. Habang ang pamilyang Wang kahit wala na siya, andyan pa ako na si Wang Qinghe. At mayroon pang Xiaoyan na aalalay. Tama, ang daming magagaling sa pamilyang Wang. Bakit pa natin kailangang
Umasa sa walang utang na loob na Lizaw na iyon? Mula ngayon, si Xiaoyan na ang bahala sa medical at si King He naman sa investment, siguradong ang pamilyang Wang ay lalong magiging matagumpay. Ha 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 ha. Magaling. Simula bukas, tutukan mo ang Phase 3 trial, Xiaoyan, habang ikaw naman, Ching He, ang maghahanda sa investment department. Ipakikita ko sa kanilang lahat na kahit wala na si Li Ju sa pamilyang Wang, ay lalo lang tayong aangat. Sabi sa akin ng tatay ko kanina, noong nagkita raw kayo, naging napakaganda ng usapan nyo. Sabi niya, matagal na panahon na noong huli siyang makakilala ng tulad mo. Isang kabataang eksperto sa akademya at may malawak na pananaw sa buhay. Masyado pong mapuri si Elder Zhao. Ginawa ko lang naman po ang dapat kong gawin. Pero karangalan ko po na makuha ang pagkilala ni Elder Zhao. Pero ang sinabi mo kahapon doon sa convention center, higit sa anumang parangal, mas gusto kong ang algorithm na ito ay agad na magamit sa klinikal na operasyon upang ang mga pasyenteng may cancer ay magkaroon ng pag-asa. Hindi lang iyon nagpahanga sa tatay ko, kundi naantig din ang kalooban ko. Dati, noong nag-invest ako sa Joanne Biotech, ay dahil sa ilang mga konsiderasyong pangnegosyo, pero ngayon sigurado na ako na ang investment na ito ay talagang sulit. Ang layunin ko sa pag-aaral ng medisina ay ang makapagligtas ng buhay. Itinayo ko ang Joanne Biotech para makagawa ng mas mabisang gamot at makatulong sa mas maraming tao. Ang kumita ay bahagi lamang o dagdag na resulta ng lahat ng ito. Pero ang balitang nakarating sa akin, noong umalis ka raw sa pamilyang Wang, marami ang nagsabing nais mo lang magnegosyo para yumaman. Para patunayan ang sarili mo sa harap ng mga tao sa pamilyang Wang. Maraming paraan para kumita. Kung pera lang ang habol ko, hindi ko na sana piniling magdoktor. Masyadong mahirap ang medisina, matagal din bago matapos, di hamak na mas mabilis kumita sa ibang industriya. Kung ang mga sinasabi mo ay sasabihin mo sa ibang tao, malamang ay walang maniniwala sa iyo. Kung hindi ka naniniwala, maaari nating subukan. Subukan? Mayroon ka bang extra pang pondo diyan? Bukas sa pagbukas ng merkado, bilhin mo ang stock ng Mingri Pharmaceutical. Tandaan mo, dapat sa mismong hapon ng ikapitong araw, ay ibenta mo na ang lahat. Huwag kang magpapahuli kahit isang segundo. Seryoso ka ba talaga? Mingri Pharmaceutical mabilis ngang tumaas ang presyo nito nitong nakaraan at marami nang nakikiuso sa pagbili. Pero sigurado ka bang gusto mong pumasok ngayon na may makukuha ka pang tubo? Siyempre naman, bibili rin ako ng kaunti para ito sa ating kumpanya, pandagdag sa budget para sa research. Ang sinasabi mong kaunti, magkano ba talaga iyon? Kakaayos lang ng research team, pati na rin ang production line ng ating kumpanya. May natitira pang $2 bilyong sa account. Ititira ko ang $1 bilyong bilang pondo para sa emergency at ang matitira ay balak kong invest lahat. Ito ba ang tinatawag mong kaunti? Li Zhao, alam mo ba na kapag nag-invest ka ng $1 bilyong at may nagkamali, kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa cash flow ng ating kumpanya? Mingri Pharmaceutical ay isang sikat na stock noong unang panahon. Kung hindi ako nagkakamali, sa susunod na 7 araw ay patuloy na tataas ang presyo nito hanggang sa dumoble ang halaga nito. Pero sa umaga ng ika-8 araw, lalabas ang iskandalo tungkol sa peking financial records. Sunod-sunod na babagsak ang presyo ng stock nito hanggang sa tuluyan itong mawala sa merkado. Tiyak na babagsak ang puhunan ni Pamilyang Wang dahil sa stock na ito. President Zhao, ako si Li Zhou, at hindi ako gumagawa ng bagay na wala akong kasiguruhan. Kapag nagka-problema ang stock na ito, ibibigay ko sa iyo ang Joanne Biotech, 10% ng mga share nito. Ganoon ka ba talaga kabilib sa sarili mo? Sagot ko, kapag nalugi tayo. Sige na, kailangan ko munang pumunta sa laboratorio. Itong bagong gamot ng Joanne Biotech, kailangan ko itong tutukan. Higit pa sa kikitain natin sa stocks, mas mahalaga para sa akin kung kailan magagamit ang bagong gamot na ito para makatulong sa mas maraming pasyente. Bakit ko ba binabayaran kayong mga walang kwenta? Anong silbi nyo? Ang ikatlong yugto ng klinikal na pagsubok na ito ay nagpapakita pa rin ng masamang epekto. Nasaan ba talaga ang problema sa proseso? President Wang, ang nakaraang mga gamot sa ilalim ng Renwang Pharmaceuticals ay hawak lahat ni Li Zhou para sa klinikal na datos. Napaka-istrikto niya pagdating sa mga detalye at hindi pa kailanman nangyari ang ganitong problema. Baka pwedeng tawagan natin si Li Zhu para pabalikin siya. Maaaring makita niya kung nasaan ang problema. Mga hangal! Wala lang si Li Zhao at wala na kayong kayang gawin? Kinuha ko ba kayo para maging display lang dito? Ipapaayos ko na po agad sa Departamento ng Pananaliksik at magpupuyat sila ngayong gabi para suriin ang problema. Pero President Wang, base sa kasalukuyang takbo natin, ang paglalabas ng bagong gamot ay baka kailanganing ipagpaliban muna. E di pagtrabahuhin mo sila ng walang pahinga. Kung madedelay tayo ng 1 o kalahating taon, kapag natapos man ang pananaliksik,
Wala na tayong lugar sa merkado at ang mga gamot na ito ay baka sa mga baboy na lang mapunta. President Wang, pero kung pipilitin natin ang pagtapos nito nang hindi nalulutas ang problema, maaring magkaroon pa ng mas malalang komplikasyon. Bibigyan ko lang kayo ng 3 araw. Kung hindi nyo malulutas ang problema, ang buong departamento ng pananaliksik ay malilintikan sa akin at kailangang umalis. Opo. Pasok. Xiaoyan, nakasalubong ko lang si Vice Presidente Wang sa hallway at may nabanggit siyang hindi malinaw tungkol sa bagong gamot ng kumpanya. Mukhang ang phase 3 ng clinical trial ay nagkaroon ng kaunting problema. Malubha ba ang sitwasyon? Hindi ba nito maaapektuhan ang daloy ng pondo natin sa huli? Naku, wala namang malaking problema. Pinapaasikaso ko na yon sa team ko. Mabuti naman kung ganoon. Nga pala, may magandang balita ako sa iyo. Ang investment department natin ngayon ay todo ang pagbili sa Tomorrow Medical at bago pa lang mag-close ang market, ay bigla itong tumaas ng husto. Totoo ba iyan, Ate Chinghe? Siyempre. Tingnan mo, ang investment department natin ay kumita ngayong araw ng 10 milyong dolyar. Ngayong wala na ang Li Zhou para sa bagong gamot, kung maitutuloy pa ba ito, ay hindi pa rin sigurado. Dahil napakagaling ni Chinghe sa stocks, mas mabuti pa sigurong ilipat ko na lang ang pondo ng R&D department sa investment department para kapag kumita na ng pera, ay maisama rin ang pangalan ko sa performance report. Ate Chinghe, dahil napakagaling mo sa aspetong ito, may naisip ako, tingnan mo kung papayag ka. Ano yon? Plano kong ibigay sa iyo ang lahat ng kasalukuyang pondo ng kumpanya para pamahalaan mo, para mas kumita pa tayo, at madagdagan ang reserba ng ating pondo. Ano sa tingin mo? Xiaoyan, magkano sa department niyo ang pondo para sa research? 500 milyong dolyar. 500 milyon? Xiaoyan, hindi ka ba nagbibiro? Siyempre, hindi ako nagbibiro. Ang perang ito ay para sana sa emergency ng research department, pero ngayon, dahil wala namang problema sa pananaliksik, ibibigay ko muna sa iyo, gamitin mo para kumita. Kapag kumita na tayo, ibabalik natin sa research, hindi pa huli ang lahat. Sige, Xiaoyan, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapapangalagaan ko ang perang ito. Bago matapos ang 1 buwan, gagawin ko itong 1 bilyong dolyar. Pagdating ng oras na iyon, pasasayahin natin sina Papa at Mama. Hahaha, alam ko na, tama talagang lumapit sa iyo. O sige, ang perang ito, sasabihan ko bukas ang accounting na ilipat sa account ng investment department. Huwag kang mag-alala. Maaga akong pupunta sa opisina bukas. Pagbukas ng trading, agad akong mamumuhunan ng buong pondo sa Mingri Pharmaceutical. Siya nga pala, huwag mong sasabihin sa kanila na pondo ito ng research department. Kapag kumita na ako, bibigyan natin sila ng sorpresa. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Kapag nagtanong sina Mama at Papa, sasabihin ko na kailangan ng investment department ng pondo para lumawak, sisiguraduhin kong hindi sila magdududa. Maghintay lang kayo. Itong 500 milyong dolyar ay magiging 1 bilyon. Iyong si Li Zhou, marunong lang siyang sumulat ng mga basurang thesis. Para saan naman iyon? Kung tungkol sa galing sa paggawa ng pera, tayong dalawang magkapatid ang maaasahan. Sige, maghihintay ako para makapag-celebrate tayong buong pamilya balang araw. Hahaha. Nakita nyo na ang lahat? Mingri Pharmaceutical. 7 araw na tuloy-tuloy ang pag-angat. Ang nilagay nating 500 milyong dolyar ay naging 1 bilyong dolyar na. Pero simula pa lang ito. Sinisiguro ko sa inyo na ang stocks na ito ay tataas pa ng 3 hanggang 5 beses. Director Wang, 7 araw ng pataas ng pataas. Pero ang Mingri Pharmaceutical ay wala pa ring anumang totoo at magandang balita. Maging ang anunsyo ng kumpanya ay puro lang gasgas na salita tungkol sa operasyon. Ang ganitong pag-akyat na galing lang sa dami ng pera, hindi kaya ang mga nasa itaas ay naghahandang ibagsak ang halaga pagkatapos nito? Nagdoble na ang pera natin ngayon? Bakit hindi natin subukang bawiin na ang kita natin at isiguro ang napanalunan natin? Xiao Jiang, 7 araw ka nang mapaghinala. Ngayong nagdoble na ang pera, nag-aalala ka pa rin sa wala. Noong ako, si ate, ay nasa Wall Street pa bilang isang trader, siguradong nasa kolehiyo ka pa at nag-aaral. Magkakamali ba ang naging desisyon niya? Xiao Jiang, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Ang dahilan kung bakit mabilis na nagsara ng mataas ang merkado ngayon ay dahil ang malaking pondo ay hindi pa nawawala. May malaki pa itong tsansang umakyat palalo. Ipagpatuloy ang paghawak dito, walang magbebenta kahit isang share. Sino man ang magbalak na magbenta, parurusahan bilang paglabag sa ating disiplina. Xiaoyan, tingnan mo. 7 araw pa lang, ang 500 milyon ay naging 1 bilyon na. Sabi ko naman sa'yo, susurpresahin kita. Hintay lang, hindi magtatagal. Mapapabilib na rin sa atin sina Papa at Mama. Ano ba ang laban ng Li Zhou na yan sa atin? Napakahusay talaga ni ate. Siya nga pala, binigyan kita ng 2 bilyong dolyar kanina. Binili mo na bang lahat? Eksaktong pagkakataon nga. May nagbenta pa kanina lang, kaya diretso ko na agad itong binili para sa'yo. Sa pagbukas ng merkado bukas, malamang ay sigurado nang tataas na naman ito ng todo. Ang
Ang lahat ng stock ay kakabenta lang kanina. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Limit up pa rin ito kaninang umaga. Halatang may itataas pa ito, pero bakit kailangang ibenta? Wala namang espesyal na dahilan. Alam ko lang kung kailan dapat huminto habang maganda pa ang kita. Sa stock market, walang habang buhay na pagangat. Nadoble na ang puhunan natin ngayon. Sapat na iyon. Nag-invest ka agad ng $1 bilyong at kumita ka rin ng $1 bilyong. Tapos sasabihin mong laro-laro lang ito? Kung laro-laro lang ito sa iyo, lahat ng investment company sa paligid ay mapipilitang magsara. Nga pala, bakit sigurado kang dapat ibenta ngayon? Hindi ka ba natatakot na baka tumaas pa ito bukas? Kung sasabihin ko sa iyong nakikita ko ang hinaharap, maniniwala ka ba? Ngayon, naniniwala ako sa kahit anong sabihin mo. Balita ko pati si Renwang Pharmaceuticals ay bumili rin sa stock na ito at nagdiriwang pa sila ngayon. Para sa kanila, ang stock na Mingri Medical ay maituturing na isang malaking pinagkukunan ng pera. Pinagkukunan ng pera? Para sa akin, mas mukha itong bombang nababalot sa asukal. Matamis lang sa simula, pero kapag sumabog na, kahit isang bahagi ay walang matitira. Ibig mong sabihin, mapapahamak ang stock na ito? Bukas, lalabas ang mga ebidensya ng pandaraya sa dokumento ng Mingri Pharmaceutical. Mabubunyag iyon buong umaga. Pagdating ng oras na iyon, makakaranas ang stock na ito ng 29 na sunod-sunod na pagbagsak hanggang sa tuluyan itong mawala. Kahit barya sa $500 milyong na ininvest ni Pamilyang Wang, ay hinding-hindi na ang ilang mababawi. Pero wala namang kaming nakikitang malaking problema sa kumpanya nila. Ang mga panganib sa stock market ay laging nakatago sa mga lugar na hindi nakikita. Akala mo ay may itataas pa ito. Pero maaaring ito na. Ang huling bitag ng mga malalaking investor. President Wang, may masamang nangyari. Apektado na ng opinyon ng publiko ang Mingri Pharmaceutical, kaya patuloy na bumabagsak ang stock nito. Bilis, ibenta nyo ang lahat. Kahit magkano pa yan, ibenta nyo na lahat ng makakaya nyo. Bilis, dalian nyo. President Wang hindi po maibenta. Sa kalagayan ng palitan ngayon, bagsak na ito at wala nang bumibili. Ang mga nakastock na order ay mahigit sa 5 milyong units. Ang 10 milyong stocks na hawak natin ay wala nang saysay at hindi na maibenta. Ano? Paanong nangyari iyon? Dahil lang ba sa isang balita? President Wang, tumingin po kayo rito. President Wang, ang kumpanyang ito ay isang peking kumpanya lamang. Nitong mga nakaraang taon, patuloy po itong nalulugi. Ang pagtaas nito noon ay pakanalang para kumita ang mga manipulator. Ngayong lumabas na ang balita, wala na talagang kukuha niyan. At sa hinaharap, siguradong tuloy-tuloy pa rin ang pagbagsak nito. Ang pera natin, malamang ay mauubos na lahat. Ano? Ate, ano po ang nangyayari? Maayos naman ito kahapon, di ba? Ang $2 bilyong na kinuha ko sa department, ay wala na ba lahat? Wala na. Ubos na ang lahat. Lizaw, yung balita tungkol sa peking financial records ng Mingri Medical ay lumabas na talaga. Pagkabukas pa lang ng market ngayon, bumagsak na agad ang mga stocks at hindi na gumagalaw ang presyo. Base sa trend na ito, tiyak na magpapatuloy pa ito ng higit sa 10 araw. Posible pa silang matanggal sa stock market. Bakit parang hindi ka man lang nagugulat? Nagkakagulo na ang mga tao online. Inaasahan ko na mangyayari iyon. Sinabi ko na sa iyo na dapat ibinenta mo na kahapon. Paano mo nalaman ng ganoon katumpak? Lizo, anak, nagluto ako ng paborito mong steamed bass fish. Matagal-tagal na ring hindi tayo nagkikita. Kung may oras ka mamayang gabi, umuwi ka muna at sabay-sabay tayong maghapunan. Hapunan? Gaya ba ng dati? Nakukuha ako ng maliit na bangko at uupo sa tapat ng kusina habang pinapanood kayong buong pamilyang kumakain. At kapag tapos na kayo, ako naman ang kakain ng mga tira ninyo? Paano mo nasasabi iyan? Nagkamali po ang mama noon. Sabihin mo sa akin, ano pa ang gusto mong kainin? Ako mismo ang magluluto para sa iyo. Huwag na po. Ngayon, kung ano ang gusto kong kainin, kaya ko na itong makuha. Kung wala ka nang sasabihin,
Ibababa ko na ang tawag. Sandali, wag po muna. Kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Umuwi ka mamayang gabi. May mahalagang sasabihin ang papa mo sa iyo. Talaga? Sige, uuwi ako mamayang gabi. Tamang-tama, dahil mayroon din akong mga bagay na gusto kong linawin sa inyong lahat. Li Zhao, paniguradong ang pamilya ni Pamilyang Wang ay may hihilingin sa iyong pabor. Kung pupunta ka mag-isa, paano kung guluhin ka lang ng mga tao sa Pamilyang Wang? Sasama ako sa iyo. Baka sakaling makatulong pa ako. Xiaoyan, Qinghe, napakalakas ng loob ninyong dalawa na nangahas na ilipat ang mahigit 2 bilyong dolyar mula sa R, D para sa stock market. Ngayon ay wala ng pondo ang kumpanya, naniningil pa ang bangko ng mga utang, paano patatakbo ang kumpanya? Kayong dalawa, subukan nyo ngang magpaliwanag. Pa, gusto ko lang din namang kumita ng mas maraming pera para mabawasan ang bigat ng pasan nyo. Sino bang mag-aakalang ang Mingri Medical ay agad nababagsak ng ganoon kabilis? Totoo yon pa. May pandaraya sa pananalapi ang Mingri Pharmaceutical. Ang ganitong klaseng bagay. Noong ako pa ang namamahala ay hindi ko pa kailanman nakita. Isa itong aksidente. Hindi niyo naman pwedeng isisi sa amin ang lahat. Tigil. Ano pang silbi ng pagsasabi ng mga iyan ngayon? Ang prioridad ngayon ay lutasin ang problema sa pondo. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Pinabalik ko na si Lizzo. Nakalimutan mo na ba? Dati, basta maging mabuti tayo sa kanya. Pakainin siya ng mainit na pagkain. Susunod na siya sa lahat ng sasabihin natin. Ngayon siya ay malapit na kay President Zhou. Basta't mapasunod niya ang Kangze Pharmaceuticals. Nabigyan tayo ng pera, ang krisis nating mga Wang ay hindi ba malalampasan natin? Tama po si Mama. Ang mukha na iyan ni Zhou ay tamang-tama para magustuhan ni Miss Zhou. Basta't gamitin niya ang pang-aakit sa harap ni Miss Zhou upang kumbinsihin siya at pasunurin ang Kangze Pharmaceuticals na magbigay sa atin ng ilang daang milyong dolyar. Magiging madaling-madali na lang iyon, di ba? Sa oras na iyon, hindi lang mababayaran ang utang sa stocks, maipapatuloy pa ang pag-unlad ng kumpanya. Ang suwail na anak na iyan. Sa panahon ng pangangailangan, iyan lang pala ang pakinabang niya. Handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, naihanda ko ng lahat. Kahit ano pang pagbabago niya, anak ko pa rin siya. Basta't paamuhin ko siya, ay magiging para siyang isang aso na sunod-sunuran sa akin. Ang taong walang utang na loob, nakabalik na. Xiao Zhao, sa wakas ay nakauwi ka na, halika, pasok ka dali. Siya na ba? Si President Zhou? Tuloy po kayo. Tungkol sa pagkain, hindi na po ako kakain. Ang pagbabalik ko rito ay para sa ilang bagay na dapat nating linawin ng tuluyan. Suwail na anak. Ang nanay mo, 3:00 pa lang ng hapon ay pumunta na sa palengke. Pagbalik ay nagluto agad, tapos ganyan ang asal mo? Wala ka na bang respeto sa nakatatanda? Tama siya, Xiao Zhou. Nagluto ako ng paborito mong steamed na isdang labahita. Halika, umupo muna tayo. Kung ano man yan, pag-usapan natin habang kumakain. Halika na. Suwail na anak. Talaga bang lalabanan mo kami? Ang huling pagpapakita ng malasakit ay mas mura pa sa damo. Noong kinuha niyo ako noon, pinaupo niyo ba ako sa hapag at pinasabay kumain kahit minsan? Tama na. Huwag na kayong magpanggap. Bakit niyo ako pinapunta rito? Anong kailangan niyo? Diretsuin niyo na ako. Xiao Zhou? Bakit mo naman nasasabi yan? Anak ka namin. Kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. May problema ang pamilyang Wang natin. Kaya ka namin pinapunta rito para pag-usapan kung paano ito lulutasin. Hindi mo naman sigurong hahayaang mabagsak ang pamilyang Wang natin at hayaan ang iba na sabihing wala kang utang na loob. Tama po ako, di ba, President Zhou? Mrs. Lee, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang Li Zhao ay kasosyo ko at nirerespeto ko ang anumang desisyon niya. Ang pamilyang Wang ay wala ng kinalaman sa akin. Wang Zheng, ang kasunduan sa pagkalas sa pamilya na ikaw mismo ang pumirma. Nakalimutan mo na ba? Nasabi ko lang ang mga iyon dahil sa galit ko noon. Ikaw ang tunay kong anak, nasa panganib ang pamilyang Wang ngayon. Paano mo natiis na hindi man lang tumulong? Tunay na anak? Noong una, nilait niyo ako na pampagulo lang sa inyo. Pinilit niyo akong ibigay ang resulta ng eksperimento ko. At noong tinatawag niyo pa akong walang utang na loob, bakit hindi niyo yan nasabi? Ngayong wala na kayong ibang mapupuntahan. Tsaka niyo naisipan na ako ang inyong tunay na anak. Pasensya na.
Ang titulong anak ng pamilyang Wang, hindi ko kayang tanggapin. At isa pa, wala akong kahit anong obligasyon para ayusin ang gulo ninyo. Xiaozhou, bakit ka ganyan magsalita? Ano pa man ang mangyari, pinalaki ka pa rin namin, kaya kailangan mo kaming tulungan at ituring mo na lang na bayad sa pag-aaruga namin sa iyo. Napakahusay ng katagang pag-aaruga. Hula ko, siguro ay nakiuso kayo sa pamumuhunan sa stock market, kaya naman nabaon kayo sa utang, at dahil wala na kayong pag-asa, tsaka nyo naisipan na balikan ang pinabayaan yung tunay na anak. Isang aksidente lang yon. Ay nako, ikaw kaya ang henyong trader ng Wall Street? Ngayon bakit mo sasabihing aksidente lang to? Tama na, pumunta ako rito. Hindi para pakinggan ang mga palusot nyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang stock na Mingri Medical na ito ay makakaranas ng 29 na beses na pagbagsak hanggang sa tuluyan na itong maalis sa merkado. Kayo, gumawa na kayo ng plano habang maaga pa. Maalis sa merkado? Paano mangyayari yon? Bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Basta nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Bakit ka siguradong sigurado na? Makakaranas ito ng 29 na pagbagsak? Napaka-partikular ng numerong yon. Saan galing yon? Nag-iimbento lang siya. Gusto lang niyang sirain ang loob natin. At pagtawanan tayo. Kayong pamilya, paano nyo nakuha ang kapal ng mukha para sabihin ng ganyang bagay? Nag-iimbento lang? Alam nyo ba kung gaano? Sa Mingri Medical na stock na ito, ang kalaking pera ang kinita niya? Alam nyo ba kung magkano ang kinita niya sa Mingri Medical na stock na ito? May ideya ba kayo kung gaano kalaki iyon? Siya? Kumikita sa stock market? At sa parehong stock pa na binili natin? President Zhou, nirerespeto ko at ang kakayahan ng Kangze Pharmaceuticals. Pero ang sabihing si Li Zhou ay kumita ng malaki sa stock na ito ngayong araw. Sigurado ba kayong marunong siyang magbasa ng K-line chart? Nagbibiro ka ba? 7 araw ang nakalipas. Si Li Zhou ay naglabas ng $1 bilyong at binili ang lahat ng stock sa Mingri Medical. At bago pa man magsara ang market, habang ang stock na ito ay nasa pinakamataas na limit nito, ibinigay na niya ang lahat at ibinenta, na nagresulta sa netong kita na $1 bilyong. Ang bawat minuto ng kanyang pagkilos ay eksakto. Tapos sasabihin mong hula lang iyon? Ano? Kumita ng $1 bilyong? Paano niya nagawa iyon? Ito ang aking personal account. Sumunod ako kay Li Zhao at namuhunan ng $20 milyong at ngayon ay dumoble na ang halaga nito. Pagdating naman sa account ng Mr. Lee, dahil may kinalaman ito sa mga pondo at operasyon ng kumpanya. Balang araw, papasend ko sa aking assistant ang screenshot sa email ng Mr. Wang para makita ninyo kung paano. Ang sinasabi ninyong walang alam sa pag-invest na si Li Zhao ay namamayagpag at nagpapakitang gilas sa mundo ng pamumuhunan. Paano mo nalaman na dapat mo nang ibenta bago ang pagsasara kahapon? Ang balita tungkol sa pandaraya sa pinansyal ng Mingri Pharmaceutical ay ngayong araw lang lumabas. Paanong nagawa mong mahulaan ito ng maaga? Itinataas ng mga pangunahing mamumuhunan ang presyo ng stock para lang makapagbenta ng mga shares. Kapag ang isang stock ay patuloy na tumataas ng todo, pero wala namang sapat na basehan o balita para suportahan ito, diyan nagiging pinakamataas ang panganib sa stock na iyon. Ano? Ikaw na isang mahusay na trader mula sa Wall Street. Huwag mong sabihin, hindi mo man lang alam yan? Wala kang silbi. Sabi ni Xiaoyan, noong nasa eskwelahan ka pa, kabilang ka sa pinakamababa sa klase. At noong nasa lab ka naman ng kumpanya, tulog ka lang ng tulog araw-araw. Kaya paano mo malalaman ang tungkol sa pag-invest? Ikaw, nakachamba ka lang talaga. Wala akong silbi? Sige, noong una kasi, itinuring ko kayong pamilya, ayaw ko kayong makatunggali, kaya kahit saan ay sinubukan ko kayong pasayahin. Sinasabi ninyong wala akong silbi, hinayaan ko lang. Sinasabi ninyong mababa ang grado ko, hindi na rin ako nakipagtalo. Pero ngayong wala na tayong ugnayan sa isa't isa, sino ba kayo sa akala nyo? Wala kayong karapatan na diktahan ako. Dakilang Professor Wang, ang tungkol sa mga grado ko. Sinubukan mo bang suriin muli pagkatapos? Ang estudyanteng sa tingin mo ay kulelat at mababa ang grado? Ang kaniyang pananaliksik ay naitampok sa unang pahina ng Huazhong Medical. Nasuri mo ba ng mabuti iyon? Para naman sa iyo, ang tinaguriang Wall Street at henyong trader. Nahawak ang pera ng pamilyang Wang na higit $2 bilyong pero hindi gumawa ng pananaliksik, hindi sinuri ang mga report at umasa lang sa pakiramdam. Kaya nag-invest ka sa isang peking kumpanya na malapit nang matanggal sa merkado. Dahilan para mapahamak ang buong pamilya. Sa antas mong iyan, karapat-dapat ka bang tawaging henyo at may mukha ka pa para tawagin akong walang kwenta? At pati ikaw, Wang Yan. Ang gamot na ginagawa ninyo, itigil nyo na iyan habang maaga pa, mapapahamak lang ang mga tao kung ipipilit nyo iyan sa merkado. Ang bago kong gamot ay tapos na sa pangatlong trial at sa susunod na linggo ay nakahanda na kaming mag-apply para ibenta ito. Sa oras na iyon, pumunta kayo rito para makita ninyo kung sino ba talaga ang natutulog lang sa laboratorio at kung sino ang tunay na nagsisikap para makatulong sa mga pasyente. Lapastangan na anak, may kinakaharap na krisis ang pamilyang Wang natin ngayon. Hindi mo na nga kami tinutulungan, pinagtatawanan mo pa kami? Dahil nag-invest ka sa stocks at kumita ng $1 bilyong, hindi mo ba iyon pwedeng ilabas para isalba ang pamilyang Wang natin? Nananaginip ka?
Kumita ako para makagawa ng bagong gamot at makatulong sa mga pasyente, hindi para tapalan ang mga utang mula sa palpak ninyong paglalaro sa stock market, lalong hindi para hayaan kayong magpatuloy sa paglulustay ng pera. Lapastangan na anak. Napakawalang galang mong anak. Ang stock ng Mingri Medical na ito, siguradong mawawala na sa market. Sinabi ko na sa inyo, mas mabuti pang gumawa na kayo ng plano. Nang maaga, ito na ang huling pagpapakita ko ng malasakit sa inyo. Sa susunod, huwag niyo na akong guluhin. Wala na tayong ugnayan sa isa't isa. At hindi ko na kayo tutulungan. Kung gayon ang pamilyang Wang natin, hindi ba't tapos na tayo nito? Kapag nalugi na tayo, paano na ang buhay ko pagkatapos nito? Xiao Zhao, alam na ni Mama na nagkamali siya. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Sa pagkakataong ito, magsisikap ang iyong ina na maging mabuti sa iyo. Noong kailangan kita, wala kang binigay na kahit anong pagmamahal sa akin. Ngayong hindi ko na kailangan, hindi mo na kailangan magpanggap pa sa harap ko. At isa pa, ibenta nyo na ang kumpanya hanggat maaga pa. Ang perang makukuha nyo ay sapat na para sa pamilya nyo na mamuhay ng matiwasay ng ilang taon, kaysa sa huli kung kailan wala na kayong lahat at tuluyan ng wala na, pati matitirhan ay mawawala rin. Ang pamilyang Wang na iyon ay negosyong binuo ng maraming henerasyon, iyon ang buhay ko, at kahit mawala pa ako, hindi ko iyon ibebenta. Ikaw ang bahala kung ibebenta mo o hindi. Ang taong si Wang Yan ay napakasama ng pagkatao at wala namang tunay na kakayahan. Maliban sa galing niyang maghugas ng kamay, mahilig pa siyang maglaro ng isipan. Kaya kayo, mas mabuting paalisin niyo na siya sa kumpanya habang maaga pa, paalisin sa pamilyang Wang. Dahil kung hindi, ang kahahantungan ninyo ay mas malala pa rito. Kuya, bakit mo naman nasasabi iyan tungkol sa akin? Ginagawa ko rin naman ito para sa ikabubuti ng pamilyang Wang. Sa pagkakataong ito, minalas lang talaga ako ng kaunti. Kung totoo man iyan, ikaw mismo ang nakakaalam sa puso mo. Pamilya ko pa rin naman sila. Pero ang Wang Yan na iyan ay masama ang intensyon. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Kung makikinig ba sila o hindi, nasa kanila na iyon. President Zhao, tara na. Xiao Zhao, Papa, nagkamali talaga kami. Nang ilathala ang thesis ni Xiao Zhou, agad itong naging laman ng usap-usapan sa mundo ng medisina. Ang Jiangcheng University ay iniimbitahan na siya ngayon para bumalik at mag-lecture. Sana, kung kapatid ko pa rin siya, siguradong napakaganda nito dahil magagamit ko ang kanyang posisyon bilang ate para maging vice president. Ate, sa tingin mo kung naging mabuti lang sana ako sa kanya noon? Bago pa ako nag-invest sa Mingri Pharmaceutical? Sasabihan kaya niya ako ng maaga? Kung ganoon ay hindi sana ako nalugi ng mahigit 2 bilyong dolyar na nagpabagsak sa pamilya natin. Kasalanan ko dahil wala akong silbi, kung noong una ay hindi ako nakinig kay second sister at hindi nagnakaw ng pondo para sa research para lang i-trade sa stock market, hindi sana mawawala ang lahat ng kaginhawaan ng pamilya natin. Siguro dapat na lang akong umalis sa bahay na ito para hindi na ako maging pabigat pa sa inyo. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Simula ngayon, ituturing na kitang sariling anak ni Wang Zheng at ang magiging tagapagmana ng pamilyang Wang. Sige po, Papa. Pero ang dahilan ng sitwasyon natin ngayon sa bahay ay ang Li Zhao na iyon. Nabalitaan ko na, maglalabas na siya ng bagong gamot. Basta makuha natin ang formula ng kanyang bagong gamot at tayo ang maglalabas nito sa merkado, hindi ba makakatulong iyon para sa pamilyang Wang na malagpasan ang krisis? Tama ka. Pagdating ng oras, mapapabalik ko siyang muli. Paluluwalhatiin ko siya at paluluhurin para ipagpatuloy ang pagsasaliksik para sa atin. Malungkot ka ba? Siguro nga. Marahil, ito na ang tadhana ko. Ang mapag-isa at walang masandalan. Hindi sigurado iyan. Nandito naman ako para samahan ka. Para sa milyon-milyong pasyenteng may diabetes sa bansa, isa itong mahalagang araw. Ang Tangyu No. 1 na ginawa ng Joan Biotech pagkatapos ng mahigpit na pagsusuring klinikal ay opisyal nang ilalabas sa merkado ngayong araw. Ngayon, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang President Zhao ng Joan Biotech para ipakilala sa atin ang bagong gamot na ito. Ito ang unang gamot na naisakatuparan mula noong itinatag ang Joan Biotech. Dumaan ito sa 3 yugto ng klinikal na pagpapatunay na may kakayahang itaas ang kontrol sa blood sugar ng mga pasyente ng hanggang 80% at madoble ang kalidad ng kanilang buhay. Mula ngayong araw, ilalabas na ito sa buong bansa.
upang magdala ng magandang balita sa mas maraming pasyente. Bakit narito si pamilyang Wang? Sa inyong lahat, pumunta kami rito ngayon dahil gusto naming sabihin sa inyo ang katotohanan. Katotohanan? Dati nang nagtatrabaho si Li Zhou sa research and development ng Renwang Pharmaceuticals. Ngayon mayroon pa bang sa pagitan ng pamilyang Wang at Li Zhou na mga nakatagong sikreto? Tama po ang hinala ninyo. Nandito ako ngayon para isiwalat sa lahat ang sikretong ito. Iyon ay, Li Zhou, itong Tangyu number 1 mo ay hindi mo naman sariling gawa, kundi ninakaw mo ang teknolohiya naming mga taga-pamilyang Wang. Ang mga resulta para sa gamot sa diabetes ng Renwang Pharmaceuticals ay pinalitan mo lang ng pangalan para ibenta. Nasaan ang hustisya roon? Mga kaibigan sa media, si Li Zhou ay dating empleyado sa lab ng Renwang Pharmaceuticals. Ninakaw niya ang pangunahing formula at clinical data ng gamot sa diabetes at biglang naging tagapangulo ng Zhouan Biotech. Isa itong malinaw na pagnanakaw. Dati namin siyang itinuring na anak, pinakain at binihisan namin siya, pero para lang sa pera, inalikuran niya pati ang sarili niyang pamilya. Tinalikuran niya ang sarili niyang mga magulang at ninakaw ang teknolohiya namin para kumita. Napakawalang hiya niya. Ano? Ang gamot na ito ay galing pala sa pagnanakaw. Ginoong Li Zhou, ano ba talaga ang nangyari? Ate, huwag kang makialam dito. Nangahas si Li Zhou na pagtaksila ng pamilyang Wang. Ngayon, deserve niya iyan. Sinasabi niyo na ang Tangyu number 1 ko ay nakaw sa inyong teknolohiya. Nasaan ang ebidensya niyo? Siyempre may ebidensya ako. Ito ang plano noong 2 taon na ang nakakalipas ng aming Renwang Pharmaceuticals para sa pananaliksik sa gamot sa diabetes. Halos kapareho nito ang iyong Tangyu number 1, ang mga sangkap ay magkamukha at may gana ka pang itanggi na hindi mo ito ninakaw. Isang gusot na papel lang yan. At sasabihin mong ninakawan kita? Napakakatawa mo. Matagal na akong nananatili sa pamilyang Wang ng maraming taon. Bakit hindi ko alam na mayroon kayong isinasagawang pananaliksik tungkol sa gamot sa diabetes? Inaasahan mo bang maniniwala ako sa sinabi mo? Ang diabetes ay noon pa man isa ng Renwang Pharmaceuticals, sikretong proyekto para sa pananaliksik. Hindi lang ito na isa publiko. Akala mo ba kapag pinalitan mo ang balot, binago ang pangalan, ay makakalusot ka na sa pandaraya mo? Para ang aming pinaghirapan, ay sabihin mong sayo? Bakit ko naman kakailanganing mandaya? Sige, pumanhik kayo rito. Ang mga taong nandito sa entablado, hindi na sila banyaga sa pamilyang Wang, hindi ba? Sila ay nagtrabaho sa pamilyang Wang ng mahigit 10 taon. Ang pinakamatagal ay si Leader Zhao, na nanatili sa Renwang Group ng 15 taon at naging bahagi ng buong proseso ng Renwang Group sa lahat ng bagong gamot na ginagawa. Sila na ngayon ang bumubuo sa aking pangunahing miyembro sa kagawaran ng pananaliksik. Bakit hindi niyo sila tanungin? Ako ang pinuno ng orihinal na Research and Development Group ng Renwang Pharmaceuticals na si Zhao Deching. Mula nang itinatag ang Renwang Pharmaceuticals ay kailanman ay hindi pa ito nagsimula ng anumang research and development project para sa gamot sa diabetes. Ang produktong Tangyu 1 na ito ng Zhouan ay binuo lahat ni President Lee, kasama namin mula sa simula at wala itong anumang kinalaman sa Renwang Pharmaceuticals. Ito ang research and development log ng record keeper ng Renwang Pharmaceuticals kung saan detalyadong nakatala ang bawat research and development project taon-taon at dito ay talagang walang kahit anong record tungkol sa pagbuo ng gamot para sa diabetes. Handa rin akong managot sa batas para sa aking mga sinabi. At isa pa, ang ilang bagong gamot mula sa Renwang Pharmaceuticals na talagang maipagmamalaki ay pawang ginawa ni President Lee noong nagpuyat siya ng napakaraming gabi para lang mabuo ang mga iyon. Samantalang sina Wang Yan at VP Wang ay pumasok lang sa kumpanya noong nakaraang taon. Kahit ang mga pangunahing operasyon sa laboratorio ay hindi pa nila kabisado. Maging ang research proposal ay hindi nila maintindihan, paano silang mamumuno sa pagbuo ng gamot para sa diabetes. Ang hawak na papel ni VP Wang, sa tingin ko ay mukhang ginaya lang sa listahan ng mga sangkap ng Tangyu 1 at mabilis na kinopya lang. Lawang, anong gagawin natin ngayon? Tatanungin mo ako? Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin. Li Zhao, siguradong mga aktor lang itong kinuha mo. Ikaw ang nag-utos sa kanila na magsinungaling para idiin kami. Siguradong peke ang lahat ng sinasabi nila. Peke lang ito. Ididiin kayo? Tanungin mo ang mga taong nasa entabladong ito. Sino ba sa kanila ang walang sama ng loob sa iyo? Kung hindi, bakit sila aalis mula sa dati nilang trabaho sa Renwang Pharmaceuticals para lang umalis at kusang loob na tumanggap ng mas mababang sahod para lang lumipat sa Zhouan Biotech? Lahat sila ay pinilit mo. Pinilit ko sila?
Nagpapasahod ako sa kanila ng saktong oras buwan-buwan, binibigyan ko pa sila ng mga bonus, paano ko sila pinilit? Paano? Dahil wala kang kakayahan. Wala kang ang alam sa mga hakbang ng eksperimento, pero pinipilit mo pa ring makialam sa pananaliksik. Ang resulta ng ilang buwan nilang pinaghirapang eksperimento ay binago mo hanggang sa hindi na ito makilala para lang makakuha ng papuri mula kay Wang Zheng. Ang katulad mong pinuno, sinong gugustuing makatrabaho ka? Matagal ko na itong sinabi sa iyo na kailanman ay hindi ako nagtamad-tamaran o natulog sa loob ng laboratorio. Hindi ka naniwala, pinili mo pang makinig sa mga sinasabi ng paborito mong ampon. Ngayon, ang mga dati mong empleyado ng mahigit 10 taon ay narito na sa entablado. Tanungin mo sila, sino ang nagpupuyat sa laboratorio hanggang madaling araw-araw-araw? At sino ang nagtatamad-tamaran at natutulog lang sa loob ng laboratorio? Hindi. Hindi ito maaari. Siguradong nagkakamali lang kayo. Xiaoyan, hindi ganoon si Xiaoyan. Hindi siya ganong klase ng tao. Mali, ang surveillance ng Renwang Pharmaceuticals, hindi mo man lang tinitingnan. Nakikinig ka lang kay Wang Yan dito habang binabaluktot ang katotohanan. Ngayon, nakatayo sila sa entablado. Gusto kong ikaw mismo ang magtanong sa kanila kung sino ba talaga sa laboratorio ang tamad at puro tulog lang. Zhao. Leader Zhao, sabihin nyo, sino ba talaga ang nanggugoyo sa akin? Dati sa laboratorio, sino ba talaga ang araw-araw na natutulog at walang ginagawa? President Wang, ito po ang record ng duty sa laboratorio mula Marso hanggang Hunyo noong nakaraang taon. Dito sa dokumentong ito, narito ang mga pirma nating lahat. Maaari niyo pong tingnan. Noong panahong iyon, si President Lee ay halos araw-araw na pinakahuling umaalis. Ang oras ng pag-alis sa record ay laging lampas na ng 2:00 ng madaling araw, habang sina Wang Yan at VP Wang naman, sa loob ng 3 buwan ay 5 beses lang pumunta sa laboratorio at hindi pa umabot ng 30 minuto kada punta. 2 beses pa silang natulog ng tanghali. May mga nakasulat na babala tungkol diyan sa record. President Wang, tingnan niyo rin po ito. Ito ang report ng Phase 3 trial para sa ating gamot sa immunity. Sabi ni VP Wang ay hindi maganda ang datos kaya kusa niyang binawasan ang side effect rate ng 20%. Dahil sa nangyaring ito, kaming 3 ay lubos na nadismaya at nagpa siyang umalis na sa Renwang Pharmaceuticals. Xiaoyan, totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Talaga bang... Hindi po totoo yon, pa. Sinasadya niya akong i-frame up. Si Li Zhou ang nag-utos sa kanila na sabihin, iyan, wala akong binagong kahit anong datos. At hindi rin ako natulog sa oras ng trabaho. Medyo napagod lang ako at nagpahinga lang saglit. Lawang, huwag kang maniniwala sa kanila. Napakabait at matalinong bata ni Xiaoyan. Siguradong si Li Zhou ay naiinggit lang dahil mas magaling si Xiaoyan sa kanya, kaya niya ipinadala ang mga ito para sirain ang relasyon ninyong mag-ama. Hindi ka dapat maniwala sa sinasabi ng ibang tao. Sisirain ang relasyon? Kailangan pa ba iyon? Kami ni Pamilyang Wang ay matagal na namang kinalimutan ng isa't isa. Ngayong araw, kung hindi lang kayo masyadong agresibo sa inyong pang-aapi, wala akong ganang makialam sa mga walang kwenta ninyong problema. Ito pala ang katotohanan. Sir Wang Zheng, dahil sa mga log record, ulat ng eksperimento, at mga testimonya ng mga lumang empleyado, naniniwala na po ba kayo ngayon kung nagkaroon nga ng pagpapabaya ang VP Wang sa kanilang tungkulin? Sir Wang Yan, paano niyo po ipaliliwanag ang mga record at mga ulat ng eksperimento, pati na ang gamot para sa immune system ng Renwang Pharmaceuticals? Dahil may dayaan sa mga datos, paano masisiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga pasyente sa hinaharap? Tigil na. Li Zhou, binayaran mo ang mga taong ito para gawin ang palabas na ito. Para kanino ba ito? Hindi ba gusto mo lang kaming si Pamilyang Wang ay mawalan ng dangal at masira sa publiko para masolo mo ang merkado ng medisina? Isa kang masamang manloloko. Gumastos para umarte? Wang Yan, pwede mo nang utusan ang mga tao mo na siyasatin ang bank accounts ng Leader Zhao. Tingnan niyo ang kanilang transaction history at tingnan niyo kung ako, si Li Zhao, ay nagpadala sa kanila kahit isang kusing. Ikaw mismo ay araw-araw na umaarte sa harap ni Wang Zheng. At nung nagbabago ka ng data habang natutulog lang, bakit hindi mo naisip na mabubunyag ka rin sa harap ng lahat ngayong araw? Mga kagalang-galang na reporters, tingnan niyo po ng mabuti. Ito ang transaction history ng bangko ko sa nakalipas na 6 na buwan. Bukod sa sweldo mula sa Zhaoan Biotech ay wala nang iba pang perang pumasok. Narito kami. Hindi para sa pera, kundi para makapag-research ng may kapayapaan. Kailanman ay hindi ko magigising ang taong nagtutulog-tulugan. Wang Zheng, ang log ng duty, ulat ng eksperimento, testimonyo ng mga empleyado, at records ng bangko. Ang lahat ng ebidensyang ito ay nakalatag na sa harap mo, pero hindi ka pa rin naniniwala. Mas pinipili mong maniwala sa isang sinungaling na ampon, kaysa maniwala sa empleyadong sumunod sa iyo ng 10 taon, o kahit sa sarili mong anak. Ang pagbagsak ng Renwang Pharmaceuticals ay sarili mong kagagawan. Ikaw na suwail na anak, Li Zhao. Ang nangyayari sa pamilya Wang ngayon ay dahil lahat sa iyo. Mula noong kinuha ka namin sa ampunan, wala na akong naging mapayapang araw sa buhay ko. Napakatagal na ni Xiaoyan sa pamilya natin, ngunit kailanman ay hindi ito nangyari. Ikaw talaga ang nagdadala ng kamalasan sa pamilya Wang.
Namalas ko ang pamilyang Wang? Nakalimutan niyo na ba na kayo mismo ang pumunta sa bahay ampunan para kusang i-adopt ako? Sa loob ng mga taon ko sa pamilyang Wang, araw-araw akong nasa laboratorio at nagpupuyat hanggang madaling araw para sa Renwang Pharmaceuticals ay nakabuo ako ng 2 pangunahing produkto. Noong mga panahong iyon, bakit hindi mo sinabi na minamalas ko ang pamilyang Wang? Pinakain ka namin at binihisan. Ano bang masama kung magtrabaho ka para sa kumpanya? Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi mo na nga kami tinutulungan. Nakipagsabuatan ka pa sa mga tagalabas. Para apihin kami, isa kang walang utang na loob. Pinapahamak ko kayo? Si Wang Yan ang nagnakaw ng pondo para sa pananaliksik para gamitin sa stock market. Siya ang naglubog sa buong pamilyang Wang sa kahirapan. Si Wang Yan ang nandinaya sa datos ng eksperimento na muntik nang magpahamak sa mga pasyente. Kayo ang mabilis maniwala sa sabi-sabi. Pinipilit ninyong palayawin ang isang ampong anak na puro kasinungalingan ang sinasabi. Mula nang umalis ako, ang kawalan niya ng kakayahan at pagiging sakim ay tuluyan ng nabunyag. Hindi dahil minamalas ko ang pamilyang Wang, kundi dahil nang umalis ako, lumitaw ang inyong tunay na kulay. Kayo pong mga reporter ay pwedeng maging saksi. President Lee, noong nasa Renwang Pharmaceuticals pa kami, ang aming grupo sa pananaliksik ay nakakagawa ng 2 bagong gamot taon-taon at ang kita ng kumpanya ay lumago ng 3 beses. Pero mula nang si Wang Yan at si VP Wang ang humawak ng departamento ng pananaliksik, bukod sa wala nang lumabas na bagong gamot, ay nilustay pa nila ang pondo ng pananaliksik para sa stocks at lahat ay nalugi. Ito ang naging sanhi ng kasalukuyang problema ng kumpanya. Miss Liching, sa harap ng testimonya ni Leader Zhao, ano ang masasabi niyo tungkol dito? Sa tingin niyo po ba ang pagbagsak ng pamilyang Wang ay dahil talaga kay Li Jiao? Sa Renwang Pharmaceuticals, gaano ba talaga kalaki ang eksaktong halaga ng pondong nilustay nila? Magkano ba ang nagastos ng Renwang Pharmaceuticals mula sa pondo para sa pananaliksik? Ano ang eksaktong halaga nito? Lizaw, huwag kang sumobra. Dapat ay ayusin natin ang mga problema ng pamilya sa pribadong paraan. Pero sa harap ng maraming media na ito ay hindi mo tinatantanan ang pamilyang Wang namin, hindi ba't ang gusto mo lang ay sirain ang aming pangalan? Para masolo mo ang medisina ng Jiang Cheng. Huwag kang magpanggap na napakabuti mong tao. Sa kaloob-looban mo, isa ka lang maliit na tao na gagawin ng lahat. Gaano man kasama, para lang sa sariling interes. Gagawin ang lahat para sa pera? Nagpuyat ang aming grupo ng napakaraming gabi at araw. Ilang bilyong dolyar ang ginamit sa pananaliksik ng bagong gamot na ito. Tapos sa paningin mo, ay kasamaan lang ang ginagawa ko? Huwag ka nang magkunwari. Noong nasa pamilyang Wang ka pa, ay ninakaw mo ang aking kwintas na Jade. Ang katulad mo na magnanakaw at masamang bata-bata pa lang, huwag mong isipin na porke naka-Amerikana ka na at nakatayo sa mataas na entablado para atakihin ang magulang mo, ay magmumukha ka ng isang kagalang-galang na tao. Naggagawa ako ng gamot. Hindi para lang kumita ng pera. Sige, dahil sinasabi mo na para sa pera ay naging masamang tao na ako. Ngayong araw na ito, sa harap ng media at sa harap ng lahat ng manonood, mayroon akong mahalagang anunsyo. Ang bagong gamot na ginawa ng Zhao Group, ang Tangyu No. 1, ay ilalabas na ngayong araw. Hanggang sa katapusan ng taong ito ay ibibigay ng libre para sa lahat ng pasyente. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng kumpanya na may ganyang kalasakit. Ilang bilyong dolyar ang ginastos para sa bagong gamot, tapos ibibigay lang ng libre sa mga pasyente. Ito ang tunay na pusong manggagamot. Ibinigay ni President Lee ang buong puso niya sa pananaliksik, pero sinasabi pa rin ng pamilya niya na mukha siyang pera. Anong klaseng pamilya ba sila? Para lang siraan si President Lee, gumagawa sila ng mga kwentong hindi ka panipaniwala. Sila talaga ang mga taong walang awa at desperado. Ngayon, masasabi mo pa ba na nagnanakaw ako para lang kumita ng pera? Sa katulad kong ito, kailangan ko pa bang itakbo ang kwintas mo para magkapera? Pero sigurado ako na. Ang Li Jiao na ito ay palaging tapat at marangal sa lahat ng bagay. Kung ginawa ko, aaminin ko. Pero kung hindi ko ginawa, huwag niyo akong balaking siraan o pagbentangan. Ngayon, pwede na kayong lumayas. Huwag niyo nang hintayin na magpatawag pa ako ng kukuha sa inyo para itapon sa labas. Dahil kapag nangyari iyon, siguradong mapapahiya lang kayong lahat. Ate, hayaan mo na siya. Huwag na tayong magpakahiya rito. Hindi natin siya kayang talunin. Paumanhin po sa nangyari. Isa lamang iyong malaking gulo kanina. Ngayon, magpatuloy na tayo sa ating paksa. Sa pagkakataong ito, mula sa aming research team na si Leader Zhao, Zhao Deqing, ang magpapaliwanag sa inyo ng detalye tungkol sa pangunahing sangkap ng Tangyuan, pati na rin ang epekto nito sa pagpapagaling, upang malaman nating lahat kung para saan ang bagong gamot na ito, at kung ano ang maitutulong nito sa mga pasyente. Sa lahat po ng mga kaibigan natin sa media at sa mga nanonood po, ang mga pangunahing sangkap ng Tangyuan ay binuo ng aming team sa loob ng maraming araw at gabi. Puyat na puyat kami
bago pa namin nabuo ang isang pangunahing plano para sa pananaliksik na ito. Ano? Pagkatapos malutas ang kaguluhan, nagtatago ka rito para makahinga ng maluwag? Pasensya na, hindi ako nakipag-usap sa iyo. Nang basta-basta kong ibinigay ang Tang Yuan, ng libre para gamitin ng mga pasyente. Malaking halaga ang nasasangkot dito sa kumpanya. May bilyong dolyar na pondo ang ginamit dito. Kaya, kung may reklamo ka man sa akin, o kung may mga katanungan man mula sa Board of Directors, ang lahat ng responsibilidad at kabayaran ay ako lang ang papasan. Li Zhao, parang minamaliit mo naman yata ako. Ito, anong ibig mong sabihin? Nag-invest ako sa Joanne Biotech, hindi lang para kumita ng pera, kundi para makatuklas ng mas maraming gamot, para makagamot ng mas maraming pasyente. At dahil pinaninindigan mo ang tunay na layunin ng paggawa ng gamot, masaya ako at wala nang masasaya pa doon, paano naman ako magkakaroon ng reklamo? Akala ko kasi, mag-aalala ka sa budget ng kumpanya. Tungkol sa daloy ng pera, noon ko pa iyan gawa ng plano. Ang kinita natin mula sa investment sa Mingri Medical ay binalak ko na talagang itabi ang isang bahagi para sa kawanggawa at ngayong ginamit natin ito para sa libreng gamot. Isang paraan ito para makuha ang dalawang layunin ng sabay. At isa pa, ang makasama kang gumawa ng mga bagay na may tunay na kabuluhan ay higit pa sa halaga ng kahit magkanong pera. Sa nakikita ko ngayon, noong una ay talaga namang nagawa nating pagbintangan ang batang si Xiao Zhou. Ngayong araw, may pinapunta ako sa laboratorio para kunin ang nakalipas na 3 taon ng mga video monitoring data. Ang batang si Xiaoyan, ang pagkatao niya ay talaga namang napakasama at hindi katanggap-tanggap. Sa loob ng ilang taon, ang batang si Xiaoyan ay halos hindi man lang tumuntong sa laboratorio, pero sa harap ko, araw-araw niyang sinasabi na si Xiao Zhao ay tamad at tulog lang ng tulog, baligtad ang katotohanan at puro paninira lang, naniwala naman tayo sa kanya ng ganoon lang. Sila Zhao Deqing ay matatagal na naging kasama ko, mahigit 10 taon ng mga empleyado, hindi sila gagawa ng mga kwento. Mas pipiliin ko pang maniwala na panandalian lang nalito si Xiaoyan dahil hindi ko matanggap na nagpalaki pala ako ng isang walang utang na loob na sinungaling. At hindi ko kayang aminin na napakalaki ng pagkukulang ko kay Li Zhu. Lahat tayo ay nagkamali, naniwala tayo sa sinabi ng ampon nating anak, habang ang sarili nating anak ay itinuring nating basura at itinuring nating pabigat. Pinalayas ko pa siya sa may pinto ng kusina para kumain ng tira-tira, pinilit ko siyang ibigay ang kanyang pananaliksik, pinapirma ko pa siya ng kasunduan na putulin ang ugnayan sa atin at tuluyan siyang pinalayas sa bahay. Bakit ba ako naging napakahangal? Kasalanan nating lahat. Nabulag tayo ng sarili nating maling akala. Hindi nakapagtatakang ayaw na tayong kilalanin ni Li Zhao, kasalanan nating lahat. Na si pamilyang Wang ay humantong sa ganitong sitwasyon. Ano kaya kung harapin natin si Xiao Zhou upang aminin ang ating mga pagkakamali, palayasin natin si Wang Yan sa bahay na ito? Sa tingin mo ba ay magbabago ang isip ni Xiao Zhou at kikilalanin niya uli tayo? Tingin ko ay pwede nating gawin iyan. Pagkatapos nito, maghahanap ako ng tao para ilipat ang lahat ng stocks kay Xiao Zhou. Dahil lang ba kay Li Zhou, kaya niyo ako palalayasin? Huwag niyong asahang mangyayari iyan. Medyo masama ang pakiramdam ko. Magpapahinga muna ako sa kwarto. Ano man ang mangyari ngayong araw, dapat niyong mahanap si Li Zhu at pabalikin siya rito. Ang gamot. Ang gamot ko sa high blood. Nasaan ba ang mga tao? May tao ba riyan? Nay, ayos ka lang ba? Buti na lang dumaan ako at may narinig akong ingay, kaya pinaghandaan na kita ng gamot. Ang bait mo talaga. Ito po. Ikaw, ano itong gamot na ipinainom mo sa akin? Bakit? Bakit masama ang pakiramdam ko? Gamot iyan para tapusin ka na. Nay, hindi ba't balak niyo ni tatay na palayasin ako para lang pabalikin si Li Zhou? Paano ko naman hahayaang mangyari ang gusto niyo? Xiaoyan? Nanay mo ako? Paano? Paano mo ito nagagawa sa akin? Paano mo ako nagagawang saktan? Nay,
Balak mo akong palayasin sa pamilyang Wang para sirain ang buhay ko. Kaya kailangan na kitang paalisin sa mundong ito. Kapag wala na kayo ni tatay, ang mga ari-arian ng pamilyang Wang, pati na ang kumpanya, magiging akin ng lahat. Ha 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 ha! Nay, oras na po para uminom ng gamot niyo. Huwag kang magpanggap na mabait dito. Ayaw kong pagsilbihan mo ako. Tawagin mo si Xiaoyan. Lumabas po si Xiaoyan para makipagkita sa mga kaibigan niya. Hindi pa siya makakabalik agad. Nay, anak niyo rin naman po ako. Bakit po parang hindi sapat iyon? Sus, paano mo naman maikukumpara ang sarili mo kay Xiaoyan? Baka mamaya ay saktan mo pa ako? Mula ka lang naman sa ampunan, ano kayang masamang plano ang nasa isip mo? Hinding-hindi ako magpapasilbi sa iyo. Kung ganoon po, Nay, huwag niyo pong kalimutang uminom ng gamot niyo. Isang tableta sa umaga at isa sa gabi. Siguraduhin niyong tama ang dami nito. Isinulat ko po ang oras at kung gaano karami sa isang sticky note. Ididikit ko po ito sa tabi ng kama niyo para madali niyong makita. Xiaozhou, patawad, nagkamali ang iyong ina. Nay, magpahinga na po kayo ng tuluyan. Ako na ang bahala kay tatay. At aalagaan ko rin ng mabuti ang Renwang Pharmaceuticals na para lang sa akin. Ma, hindi maganda ang pakiramdam nyo? Kumusta na po kayo ngayon? Ma, ayos lang ba kayo? Gising po kayo. Huwag niyo po akong takutin, Ma. Ma, anong nangyayari? Magsalita po kayo. Ito, ano ba talagang nangyayari? Pa, ate, hindi ko rin po alam. Pagdating ko po, wala na si Mama. Ma, sorry po. Dapat mas maaga akong dumating para hindi sana kayo napaano. Pa, anong gagawin natin? Wala na akong nanay simula ngayon. Wang Yan, kung paano nawala si Mama, talaga bang wala kang alam? Ate, anong ibig mong sabihin? Ate, anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ma, Hindi mo maintindihan? Wang Yan, kalahating oras na ang nakakaraan, pumasok ka sa kwarto ni Mama. Nakunan ito ng CCTV, kitang-kita ang lahat. Ano pang idadahilan mo? ito. Paano ka nagkaroon ng kopya ng CCTV? Hindi ba sa sala lang at sa hallway may mga CCTV? Mula nung huling medical exchange conference, nararamdaman ko nang may mali sa'yo. Kaya sa kwarto ni na Papa at Mama, pati na sa may kanto ng hagdan, naglagay ako ng mga secret camera. Hindi ko akalaing makukuhanan ng ebidensya ang pananakit mo kay Mama. Xiaoyan, totoo ba ang sinasabi ni Zixia? May kinalaman ka ba sa pagkawala ng nanay mo? Aking kapatid. Bakit mo nagawa yon? Nanay mo yon. At ano naman kung ganoon? Kung hindi niya lang ako pinalayas sa pamilyang Wang, pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa pamilyang Wang, siya ang nagtulak sa akin sa alanganin. Ang mga ari-arian ng pamilyang Wang ay nararapat lang na mapunta sa akin. Mga pulis, nandyan na ba kayo? Inamin na mismo ni Wang Yan na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng nanay ko. Pumunta na kayo rito agad. Hindi. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Wang. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Tatay, ate, tulungan niyo ako. Iligtas niyo ako. Ayaw kong makulong. Tulungan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Anong ginagawa mo rito? Ito ay para sa Renwang Pharmaceuticals. Ang paglilipat ng stocks, napirmahan ko na ito. Kapag napirmahan mo na ito, ang pamilyang Wang ay mapupunta na sa iyo. Sa pagpapaubaya ng pamilyang Wang sa iyo, hindi na rin ito tuluyang mawawala sa mga kamay ko. Sige, sumasang-ayon ako sa pagbili ng Renwang Pharmaceuticals. Pero hindi ito para sa pamilyang Wang. Sa susunod,
Pagsasamahin ko ang dalawang kumpanya, isusulong ang pananaliksik at magpapatuloy sa paggawa ng mga bagay na may saysay para sa mga pasyente. Si mataas na opisyal na Wang ay nahatulan na ng kamatayan at nakatakda na ang parusa sa susunod na linggo. Nagkamali ang tatay noon at nagkulang ako sa iyo. Ang mga nangyari sa nakaraan ay hayaan na nating lumipas. Ngayon ay gusto ko lang mag-focus sa pananaliksik. Ang mga galit sa nakaraan ay matagal nang hindi mahalaga. Mabuti, mabuti. Wala na ang nanay mo kung mapapatawad mo si Papa. Sa susunod, kapag may libreng oras ka, bumisita ka naman sa Papa mo. Kahit sandali lang sana. Li Jiao. Magandang balita. Ang aplikasyon natin para sa paglista ng Joanne Biotech sa stocks na aprubahan na ng Securities and Exchange Commission, magiging listed company na tayo. Ang galing! Kapag naging listed company na tayo, makakaipon tayo ng mas maraming pondo, mapapalaki natin ang research team, at makakagawa pa tayo ng mas maraming mahahalagang bagay. Tito, sa susunod na buwan ay ikakasal na kami ni Li Jiao at magsasama na kami. Sa araw na iyon, dapat po ay naroon kayo bilang witness namin. Dapat tayong buong pamilya ay magsama-sama ng masaya. Ako, pwede ba akong pumunta? Pumunta ka kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, okay lang. Sige, siguradong pupunta ako. Kapag nakita ko kayong kinasal, magiging payapa na ang loob ng Papa mo.